Kado, bakit ba isinama mo ba dito sa misyon nating isang yan? Magiging pabigat lang sa atin yan eh. Baka pati tayo ipahamak pa niyan eh. Napakalampa kaya niyan. Ay, sus. Bakit ba nagreklamo ka pa, Tasyo? Ayaw mo nun. May tagabuhat tayo ng mga bagay. Gusto mo ba ikaw ang magdala ng mga yon? Tama si Tasyo. May pakinabang pa rin naman sa atin yung si Lucas eh. Wala nyo, hindi lang pagiging tagabuhat ang magiging pakinabang natin sa kanya rito. Eh, bakit Gado? May iba pa ba tayong pwedeng mapala dyan sa Lucas na yan? Eh, balita ko pa naman, yung mga aswang na umaatake sa lugar na to eh, hindi pangkaraniwan. Malalakas daw ang mga yon. Baka tumakbo lang yan sa laban. Ay, ewan ko ba naman kasi dyan kay Lucas. Halata namang hindi niya kaya. Pero nagpupumilit pa rin maging manunugis. Ay siguro naman, hindi lang panunugis ng aswang ang pwede niyang pagkakitaan. Mamamatay lang siya ng maaga sa ganitong trabaho. Ay talaga oo. Minsan hindi talaga nag-iisip. Ang mga taong kagaya ni Lucas, pwede pa rin nating pakinabangan kapag oras na ng kagipitan. Halimbawa lang, kung isang araw bigla na lang tayong mga ilangan ng taong ipapain para makahuli tayo ng mga aswang, hindi ba? Naranasan niyo na bang maliitin ng ibang tao? Dahil sa pagiging mahina. Yung pakiramdam na wala nang naniniwala sa kakayahan mo, kaya pati ikaw, nawawala na rin ng tiwala sa sarili mo. Pero para sa inyo, ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagiging mahina? Gusto ko sanang malaman ang mga sagot nyo. Kaya kung sakali pong mapipili ang kwento kong ito, baka pwedeng sumagot kayo sa comment section at babasahin ko yan. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, pati na rin sa lahat ng mga laging nakikinig dito sa channel ng Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po ako na Lucinda. Nandito po ako para ibahagi ang kwento ng lolo ko sa tuhod. Natawagin na lang po natin sa pangalang Lucas. Isang magaling at magiting na manunugis. Nakilabot daw ng aswang noong araw. Ayon sa mga kwentong narinig ko tungkol sa kanya. Pero maniniwala ba kayo? Kung sasabihin kong bago nangyari yon, si Lolo Lucas ang pinakalampa at pinakaduwag na manunugis sa grupo nila. Pero isang pangyayari ang biglang nagpabago ng lahat. At yon ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo. Bago po tayo dumiretso sa kwento, gusto ko lang po sanang ipaalam na sa channel nyo lang po ako nagpadala ng sulat. Dito ko lamang po gustong mapakinggan ang kwento ng lolo ko. Kaya kung sakaling makita o marinig nyo po ito sa ibang channel, paki-report na lamang po. Dahil ibig sabihin ay ninakaw lang nila ang kwento ko. Yun lang po. At ngayon ay balik na tayo sa kwento. Mabuti naman, Gardo. At nakarating ang grupo nyo dito sa lugar namin. Alam ko, sunod-sunod ang mga reklamong natatanggap nyo nitong mga nakarang buwan. Dahil maraming lugar na naman ang ginagambala ng lintik ng mga aswang na yan dito sa probinsya natin. Nako, wala akong ano man yun, Ninong. Basta kayo ang humiling, siguradong pagbibigyan ko kayo. Ano pat naging ninong ko kayo, hindi ba? Salamat. Salamat. O siya, ipakilala mo naman ako rito sa mga kasama mo. Oo. Sila nga pala ang makakasamahan ko, Ninong. Yung kalbog yun, si Tasyo. Ito namang balbasarado si Ponce. Yung matangkad naman si Hil. At yung pinakapandak si Mario. Pero huwag kayong mag-alala, Ninong. Kahit ganyan ang mga itsura ng mga yan, matitinik din silang mga manunugis, kagaya ko. Maasahan nyo sila. Masaya akong makilala kayong lahat, mga iyo. Teka. Sino naman yung isang yon sa likod ni Gardo? Bakit napakarami naman yatang bitwit na bagahe ng isang yon? Si Lucas o yun, Kap. Huwag niyo hong intindihan ng isang yon. Saling pusa lang naman yun dito eh. Medyo may pagkalampaho kasi kaya ginawa na lang naming taga-bitbit ng mga gamit para may pakinabang. Nako, ganun ba? Hindi kaya maging delikado para sa kanya ang operasyon niya dito sa baryo namin?
Alam ko kasi hindi biro ang mga kumakalat na balitang ibang klaseng mga aswang ang nanggugulo dito. Kakaiba sila. Mas malalakas, mas maliliksi at mas mahirap patayin. Kaya nga, pinilit naming makalikom ng malaki-laking halaga para may maibayad kami sa inyo eh. Siya naman ho ang may gustong pasukin ang gawain ito eh. Alam niyang hindi biro ang pagiging isang manunugis. Kaya kung mapapahamak siya, kasalanan niya yon. Huwag niyo hong problemahin ang isang yan. Isa pa, malabo rin namang may makasagupang aswang yan dahil makakita pa lang siya ng aswang sa malayo. Abay, kumakaripas ng takbong dali. Napapailing na lang na natatawa si Kapitan Nanding sa sinabing yun ni Tasyo. Ganon din ang iba pang mga manunugis na kasama sa grupo ni Gardo. Habang si Lucas naman, na siyang paksa ng kanilang tawanan noon ay nagpapanggap na lang na wala siyang naririnig. Halos mabali na nga lang ang leeg niya sa sobrang pagkakayoko. Wala siyang ibang nagawa, kundi mahigpit na lang na humawak sa strap ng bag sa likuran niya ng mga sandaling yon. Ni hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili dahil sa totoo lang, hindi naman mali ang mga sinasabi nila. Duwag siya, lampa, mahina. Hindi niya maitatanggi yon dahil ilang beses na rin yung nasaksihan ng kanyang mga kasama sa mga dating misyong tinanggap nila. Marami ang mga nagsabi kay Lucas noon na tumigil na siya sa pagiging isang manunugis at maghanap na lang ng ibang mapapagkakitaan. Pero hindi niya yun magawa. Katatapos lang din kasi ng World War II. Kaya hirap makahanap ng trabaho ang isang kagaya niyang hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Bukod pa doon, may mabigat siyang dahilan kung bakit noon pa man gusto na talaga niyang maging isang manunugis. Ay, o siya. Halin na kayo at dadalhin ko na kayo doon sa tutuluyan ninyo. Meron kaming mga inihandang kamalig para sa inyong lahat. Nagtulong-tulong ang ilang mga kalalakihan dito sa baryo para maitayo yon bilang paunang pasasalamat na rin sa inyo. Aba, salamat ho Ninong kung ganun. Siya tayo na ho. Lumalalim ng gabi. Hindi natin alam at baka anumang oras mula ngayon may sumalakay na namang mga aswang. Kailangan pa nating maghanda. Tama si Tasyo Ninong. Tayo na ho. Hoy, Lucas! Bilis-bilisan mong maglakad. Yan na nga lang ang gagawin mo napakakupad mo pa. Oo, Tasyo. Pasensya na. Dinala sila ni Kapitan Nanding sa isang sulok ng baryo kung saan nakatayo ang 6 na maliliit na kamalig. Malapit yon sa bukana ng gubat kung saan napapabalitang namumugad daw ang mga aswang na gumagambala sa baryo. Doon sila tutuloy hanggang sa matapos nila ang kanilang misyon. Nalipulin ang mga aswang na yon. Agad nilang iniayos ang mga gamit nila. Pagkatapos ay saka sila nagsindi ng siga sa labas ng mga kamalig. Balak nilang magbantay magdamag doon at abangan ang paglabas ng mga aswang. Nakakainip naman dito. Kanina pa tayo nakabantay. Wala pa rin tayo nakikita. Ni alino ng mga aswang na yan. Nangangawit na ako dito sa itak ko. Sigurado ba si Kapitan Nanding na dito talaga ang daan nila? Baka mamaya may iba pang nilulusutan ng mga aswang na yun. Masalisihan pa tayo. Maghintay ka lang, Tasyo. Ganyan talaga kapag nangangaso. Parang hindi ka naman nasanay. Kailangan natin ng mahabang pasensya at tiyaga. Hindi naman lalapit sa atin ang mga yan para magpakamatay. Sigurado, nakatunog ng mga yon na may mga armado ng manunugis dito sa baryo na handang pumatay sa kanila. Tama si Gardo. At saka, unang gabi pa lang natin dito. Huwag kang masyadong atat na makapatay. Malaking halaga rin ang ibinayad sa atin ng kapitan. Dapat lang na paghirapan natin ito at magbantay tayo ng maayos. Ito nga pala si Lucas. Kanina pa tahimik sa sulok. O ano, Lucas? Nanginginig na ba ang mga tuhod mo sa lamig? O sa takot dahil nasa bukana tayo ng gubat? Ha? Hindi naman ako, Kuya Ponce. Medyo giniginaw lang po ako dahil sa malakas na hangin.
nakabantay lang din ho ako rito. Huwag niyo na ho akong intindihin. Nakabantay daw. Baka mamaya kapag may lumitaw na aswang dyan ikaw pa ang unang tumakbo pabalik sa kamahalig. Kung ako sa'yo, matulog ka na lang dun sa loob kasama ng mga bagahe at kami nang bahala rito. Dagdag isipin ka pa namin kapag nagka-enkwentro ng mga yon. Baka kami pang mapahamak dahil sa'yo. Shh! Tumahimik kayong lahat. May naririnig akong kaluskos. Ihanda niyo yung mga panlaban niyo. Inihulog ni Gardo sa lupa ang sigarilyo niya. Sa kanya yun inapakan para mamatay ang sindi. Tapos, kinuha nila ang kani-kanilang mga sandata nang walang anumang ingay. Si Tasyo ay humawak sa kanyang bagong hasang itak, habang si Ponce naman ay mahigpit na inihanda ang kanyang sibat na gawa sa kawayan. Epektibo yung pamatay ng aswang. Maging sina Hill at Mario sa likuran ay naging alerto na rin. Tanging si Lucas lang ang naiwang nakatayo sa pwesto niya, hawak ng napakahigpit ang kanyang maliit na bolo. Nanlalaki ang kanyang mga mata at halos hindi siya humihinga habang nakatingin sa madilim na bukana ng gubat. Hindi nga nagkamali si Gardo sa kanyang narinig. Mula sa kakapalan ng mga puno at masusukal na halaman, dahan-dahang lumabas ang bulto ng mga nilalang na mukhang kanina pa nagtatago doon. Nakayuko ang mga ito, halos gumapang sa lupa na parang mga hayop na naghahanap ng biktima. At ang kanilang mga mata ay tila kumikinang na parang mga nagbabagang uling sa dilim. 5 lahat ang bilang ng mga aswang na yon at mukhang gutom na gutom ang mga ito dahil sa lalim at suminghapang ng mga paghinga nila. Pero pagkakita sa mga armadong tao sa tapat ng kamalig, agad na umatras ang mga halimaw at mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng gubat. Huwag niyo nang hayang makatakas sa mga yon. Habulin natin bago pa sila makalayo. Dito kayo duman sa kanan, Ponce. Hill, Mario, umikot kayo sa kaliwa para maipit natin sila sa gitna ng mga puno. Ay sige, Tasyo. Hoy, Lucas. Huwag ka magpapaiwan dyan kung ayaw mong balikan ka ng iba pang mga aswang at gawin kang hapunan. Sumunod ka na sa amin at huwag kang tatanga-tanga. Bilis! Oo, Kuya Ponce. Susunod po ako. Bilis! Di tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Kailangan nating mahuli ang mga yan bago pa sila makapasok ng malalim sa gubat. Hindi nating kabisado ang pasikot-sikot doon. Mabilis na tumakbo ang grupo ni Gardo papasok sa gubat para habulin ng 5 aswang. Naging mabilis ang takbo ng mga halimaw, lumulukso sa malalaking ugat ng puno at mabilis na umiiwas sa makakapal na sanga. Halatang sanay na sila sa dilim. Halos hindi makasabay si Lucas sa bilis ng kanyang mga kasama. Ang kanyang mga binti ay parang naging tingga sa sobrang bigat at ang kanyang puso ay pabilis ng pabilis ang tibok habang nakakarinig ng mga nakakakilabot na alulong mula sa unahan. Sa sobrang pagmamadali at panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi napansin ni Lucas ang nakausling ugat ng puno kaya nadapa siya ng tuluyan sa lupa. Nahulog ang hawak niyang bolo mula sa kanyang kamay. Sinubukan niyang bumangon agad pero doon niya naramdaman na may nakatingin sa kanya mula sa itaas ng puno. Isang aswang ang nagpaiwan para tambangan siya. Malaki ang katawan nito. Mahahaba at matatalim ang mga kuko at ang mukha ay unti-unting nagbabago na parang isang babangis na hayop na naglalaway. Tumalon ito pababa, direkta sa harapan ni Lucas na noon ay nakasalampak na. Sa halip na kunin ang sandata niya at lumaban para sa kanyang buhay, tuluyan nang nanigas si Lucas sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga tuhod ay mas lalong nangatog ng matindi. Gustuhin man niyang tumakbo palayo, parang nakadikit na sa lupa ang kanyang mga paa. Wala siyang ibang nagawa kundi ang pumikit habang papalapit ang nakabukang bibig at matutulis na pangil ng aswang. Pero bago pa man dumampi ang mga pangil ng halimaw sa leeg niya, isang mahabang sibat ang biglang tumagos sa tagiliran ng aswang na nagpahiyaw ng malakas dito. Ha? Uwalis ka dyan, Lucas! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Kuya Ponce, salamat. Sabi ko, umalis ka dyan eh! Ponce! Dito tayo, bilis! Nakatakas yung hapat!
Masyado silang mabibilis! Hindi namin inabutan! Hayaan nyo na muna ang 4. Patayin mo na yung isa dyan sa harap mo, Ponce. Para may maiuwi tayong ulo. Walang hiya. Madulas ang balat, Gardo. Nakatakas pa rin. Kahit may malalim na sugat na, nagawa pa rin tumakbo. Matapos masaktan ni Ponce ang aswang na umatake kay Lucas, agad na nagpulasa ng 4 pang aswang papunta sa kailaliman ng gubat, kaya hindi na rin nakahabol sina Gardo at Tasyo. Humihingal na lumapit si Ponce kay Lucas na naliligo na sa sarili niyang malamig na pawis nung mga sandaling yon. Salubong na salubong ang mga kilay nito at bakas na bakas ang matinding inis sa kanyang mukha. Kinuha ni Ponce ang nahulog na bolo sa lupa at padabog na inihagis ito sa harapan ni Lucas na noon ay nakasalampak pa rin sa ibabaw ng mga tuyong dahon at nanginginig ang buong katawan. Naiiling na lang din si Gardo at Tasyo na kalalapit lang sa kanila mula sa paghabol. Wala ni isa man sa grupo ang natuwa sa nangyari. Imbis na makapatay sila ng aswang sa una nilang gabi sa baryo, muntik pang mabawasan ang grupo nila dahil sa kapabayaan at kaduwagan ni Lucas sa kalagitnaan ng laban. Ano bang pumasok sa utak mo, Lucas? Bakit nanigas ka na lang doon? At hinihintay mong lapain ka ng aswang na yon na parang isang tanga. Kung hindi pa ako lumingon para balikan ka, sigurado akong patay ka na ngayon. At baka hinahapunan ka na ng mga aswang na yon. Pasensya na po. Hindi ko talaga't sinasadya eh. Bigla na lang pong nanigas ang buong katawan ko nung makita ko yung mukha niya na napakalapit sa akin. Hindi po ako makagalaw. Pasensya! Palagi ka na lang ganyan. Hindi nakukuha sa pasensya ang trabaho natin dito. Buhay natin ang nakataya sa bawat misyon at walang puwang ang kahinaan dito. Tingnan mo nga yung sarili mo. Halos maihi ka na sa salawal mo dahil lang nakita mo ang pangil niya. Kung ganyan ka lang din pala kalampa at kaduwag, bakit ba pinipilit mo pang maging isang manunugis, ha? Hindi mo kaya. Pabigat ka lang sa grupo natin at ikaw pa ang magpapahamak sa aming lahat. Ponce, hayaan mo na yan. Huwag mo nang pag-aksayan ng laway ang isang yan. Sinasabi ko na nga ba, at wala tayong mapapala dyan eh. Mabuti nga't siya na ang ginawang hapunan ng mga aswang na yun para mabawasan na tayo ng pabigat at mas mapapadali ang trabaho natin dito sa baryo. Pangako ho, aayusin ko na ho sa susunod. Babawi po ako bukas. Hindi na po mauulit to. Mag-iinsayo na po ako ng maigi. Kagalingan ko na. Sana bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Siguraduhin mo lang, Lucas. Dahil sa susunod na mangyari to, wala lang kaming pakialam kung lapain ka man ng mga halimaw sa harapan namin. Tayo na! Bumalik na tayo sa Kamalig. Wala na tayong mapapala rito ngayong gabi. Nabulabog na natin sila. Hindi na babalik ang mga yun ngayong gabi. Tahimik na sumunod si Lucas sa paglalakad ng kanyang mga kasama pabalik sa Kamalig. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakuyom ng mahigpit. Inis na inis siya sa kanyang sarili dahil naging pabigat na naman siya sa buong grupo. Tama naman si Ponce. Bakit ba niya pinipilit ang sarili niya sa gawaing hindi naman pala niya kaya? Pero ang hindi alam ng mga kasama niya ay may dahilan kung bakit ganoon si Lucas. Noong bata pa siya, nasaksihan mismo ng kanyang dalawang mata kung paano walang awang nilamon ng mga aswang ang mga magulang na umampon sa kanya. Nagtago lamang siya noon sa ilalim ng maliit na papag, nakatakip ang mga nanginginig niyang kamay sa bibig. Habang pinanonood niya ang bawat pagtalsik ng dugo at paghiwa sa laman ng mga taong nag-aruga sa kanya mula pa noong sanggol siya. Ang tunog ng mga nababaling buto at ang mga hiyaw at pag-iyak nila ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan sa tuwing nakakakita siya ng mga aswang, lalo na kung malalaki ang kanilang mga pangil. Ang matinding takot na yon ang siyang nagpaparalisa sa kanya at pumipigil sa kanyang kakayahan na lumaban. Gusto niyang maghiganti. Gusto niyang ubusin ang lahat ng aswang sa mundo para hindi na mangyari sa iba ang malagim na naranasan niya. Yon ang nag-iisang rason kung bakit pinipilit niyang maging manunugis at sumama sa grupo ni Gardo kahit na alam niyang
kapalit nito ay ang mismong buhay niya anumang oras. Nang makarating sila sa kamalig, nanatiling seryoso ang paligid at walang kibo ang lahat habang nililinis ang kanilang mga sandata hanggang sa basagin ni Tasyo ang katahimikan. Weh, nakakapagtaka. Yung mga nakaengkwentro natin kanina. Napansin mo ba yung gardo? Ibang mga galaw nila. Hindi sila parang mga tipikal na aswang na uhaw sa dugo. Oo, napansin ko rin yan. Masyado silang mabilis. At bukod doon, alam nila kung paano tayo iwasan. Hindi sila nagpadala sa gulat ng matake tayo. Kadalasan kasi sa mga ordinaryo at mababang uri ng aswang. Kapag nasurpresa mo o nasaktan mo, umaatake agad ng hindi nag-iisip. Dahil nangingibabaw ang gutom nila. Pero yung 5 kanina, nagkusa silang umatras para paghiwalayin tayo sa loob ng gubat. May sistema sila at marunong sila magplano ng taktika sa gitna ng gulo. Ay, totoo yan. Tsaka, napansin nyo ba yung balat at mga itsura nila? Hindi ganoon kapagit. Walang matinding amoy na malansa. At hindi rin sila puno ng galis. Kumpara sa mababang uri ng aswang na nakakaengkwentro natin. Meski yung aswang na nakaharap ko kanina nakakagulat na hindi siya masyadong napuruan doon sa sibat ko. Parang namanhid lang siya saglit, tapos nakatakbo agad. Yun ang tinatawag nilang mga purong lahi. Ang pagkakalam ko sa mga aswang na may mataas na uri, sila yung mga hindi nawawala ng katinuan. Kahit na nagaan yung halimaw na sila. Pinapanatili nila ang talino nila. Matalas din ang pag-iisip nila. Parang normal na tao pa rin. Kaya nilang magplano at hindi sila basta sumusunod sa udyok at kalam ng sikmura. Kaya pala sabi ni Ninong, hindi raw umuubra sa kanila mga ordinaryong pangontra. Gaya ng asin, bawang o kalamansi. Bay, ibig sabihin yan, totoo nga ang pinag-aalala ni Kapitan Landing. Mataas na uri nga ng aswang ang mga namumugal dito sa baryo. Pero paano nangyari yon? Bihira tayong makakita ng purong matataas na uri ng aswang na nagsasama-sama sa isang lugar. Madalas kasi nag-aagawan ng teritoryo ang mga yan, hindi ba? Oo nga. Kaya nakapagtataka kung bakit sila nandito. Kung mataas na uri sila, ibig sabihin may sarili silang mga teritoryo. Hindi ba't ang mga ganyang klaseng ranggo ng aswang ay nagtatago at umiiwas sa atensyon? Bakit sila nagpapagala-gala, umaatake ng harapan, at nanggugulo dito sa isang maliit na baryong to? Ano kayang kailangan nila? Napuno ng matinding pagtataka ang isipan ni Nagardo at ng kanyang buong grupo. Maging si Lucas na tahimik lang na nakikinig sa usapan. Tama ang puntong sinabi ni Ponce. Ang mga aswang sa ganoon kataas na ranggo ay hindi basta-bastang naglalabasan sa kanilang mga lungga ng walang malalim na dahilan. Madalas ay tahimik lang silang namumuhay bilang mga normal at ordinaryong mamamayan tuwing umaga at naghihintay lang na hatiran sila ng pagkain ng kanilang mga utusan at alipin. Pero yung lantarang panggugulong ginagawa nila noon sa baryo ay isang napakalaking senyales na may hindi pang karaniwang nangyayari sa lugar na yun. Base sa karanasan ng grupo ni Nagardo bilang mga manunugis, nagkukumpulan at naglalabasan lamang ang mga matataas na uri ng aswang. Kung meron silang matinding nararamdamang panganib na nagbabanta sa kanilang lahi. Dahil doon unti-unting binalot ng matinding kaba ang mga manunugis. Napagtanto nila na ang misyong tinanggap nila mula kay Kapitan Nanding ay hindi lang basta isang simpleng operasyon para pumatay ng mabababang uri ng halimaw. Naharap sila sa isang masalimuot at nakamamatay na sitwasyon na maaari nilang ikasawi sa sandaling magkamali sila ng hakbang. Ay, 4 na araw na tayo rito sa baryo. Pero wala pa rin tayong napapatay kahit isang aswang. Nakakapagtaka talaga ang ikinikilo sa mga halimaw na yun dito. Nakakapikon na nga Laging bitin ang mga engkwentro natin. Handa na sana akong pumatay kagabi.
Kaso bigla na namang umatras yung dalawang nakasalubog natin sa may ilog. Para bang iniiwasan talaga nilang makipaglaban sa atin. Nakakaasar. Parang naglalaro lang tayo ng taguan dito. Pero patuloy pa rin ang pag-atake nila sa mga bahay-bahay. Puro babae lang din ang mga nabibiktima nila. Mga babaeng naglalaro sa edad na 20 hanggang 30. At ang nakakapagtaka pa, hindi naman nila kinakain yung mga biktima nila. Pinapatay lang nila tapos iiwan na. Pagkatapos itong mawala ng ilang araw lang. Sinabi rin yun sa akin ni Ninong kahapon. Ibig sabihin lang yan, wala silang pakialam sa presensya natin bilang mga manunugis. Pero parang meron silang ibang hinahanap o pinupunteriya dito sa baryo. Ano namang kinalaman ng mga babae sa kanila? Imposible namang dahil nagpaparami sila ng lahi. Iniiwan nga nila yung mga bangkay pagkatapos nilang patayin. Kahit ano pa man yan, mas lalo lang natatakot ang mga tao dito. Halos ayaw na nilang lumabas ng mga bahay nila. Kahit tanghaling tapat, nag-uumpisa na silang mawala ng pag-asa. Binabayaran tayo ni Ninong para linisin ang lugar nila. Kaya dapat makaisip na tayo ng ibang paraan kung paano natin palalabasin ang mga hayop na yon. Sa loob ng 4 na araw nilang pamamalagi sa baryo, mas lalo lang lumala ang takot ng mga tao. Ang mga kalsada na dati ay puno ng mga nagtitinda at nagkukwentuhan ay biglang naging tahimik. Ang mga bintana at pinto ng bawat bahay ay mahigpit na nakasara at nakakandado sa halos lahat ng oras, lalo na ang mga kababaihan. Hindi na sila pinapayagang lumabas ng kanilang mga asawa o magulang dahil sa sunod-sunod na mga naging biktima ng aswang. Ganon pa man, patuloy pa rin ang pagpaplano ni Nagardo. Habang abala sila sa pag-uusap, sa likod naman ng kamalig ay walang patid ang ginagawang pag-iensayo ni Lucas. Ayaw na niyang maging pabigat sa grupo at ayaw na niyang maulit ang nangyari noong unang gabi kung saan muntik siyang mamatay dahil sa sobrang takot. Araw-araw maaga siyang gumigising para magsanay sa pakikipaglaban. Aba, Lucas! Kanina ka pa pukpok ng pukpok dyan sa puno Mukhang seryoso ka na talaga ngayong magpalakas. Pinipilit ko, Kuya Ponce. Ayoko na maging pabigat sa inyo. Nakakayaman pong aminin. Pero alam ko sa sarili ko na kasalanan ko kung bakit muntik na tayo mapahamak noong unang gabi. Kaya heto, sinusubukan kong sinahin ang sarili ko. Mabuti naman kung ganon. Tandaan mo, Lucas, walang lugar ang duwag sa trabaho natin. Kapag nakakita ka ng aswang, huwag mo nang isipin kung nakakatakot ang itsura nila. Isipin mo na lang na kapag hindi mo sila inunahan, ikaw ang papatay nila. Dala mo ba yung mga kailangan mo para mamayang gabi? Oo, Kuya. Sinigurado ko na laging nakasabit sa leg ko itong hintura. Malaking tulong ito para hindi ako masorpresa. Ay, tama yan. Magandang babalayan para sa'yo. Oras na kumulo ang langit na yan. Maging alerto ka kaagad dahil ibig sabihin nun, may aswang sa paligid. Bukod dyan, ano pang dinala mo? Hindi ka pwedeng umasa lang sa isang bolo o itak kapag nasa gitna ka na ng gulo. Madulas at maliliksi ang mga kalaban natin dito ngayon. Meron din akong nakatagong punyal dito sa tagiliran ko. Ekstrang sandata ho. Kung sakali mabitiwan ko ulit itong bolo ko, hindi ko to aalisin dito para mabilis kong mabunot kapag kailangan. Aba, handang-handa ang loko Sana nga lang hindi ka tumakbo kapag nakakita ka na naman ng aswang. Baka mamaya, maihi ka na talaga sa salawal mo. Si Raulo ka talaga, Tasyo. Niloloko mo na naman yung si Lucas Tara na nga. Hindi na lang pinansin ni Lucas ang mga pasaring nina Tasyo at Gardo. Nakita niya namang natuwa naman si Ponce sa pagbabago niya. Kinagabihan, gaya ng mga naunang gabi, ay muling naghanda ang grupo para maglibot sa gubat. Dahan-dahan silang pumasok sa madilim at masukal na daan papasok sa gubat. Bit-bit ang kanilang mga panlabang sandata. Nauna nang maglakad sina Ponce, Hill at Mario sa kabilang banda.
Samantala naiwan naman sa kabilang gawi sina Gardo, Tasyo at Lucas. Walang kaalam-alam si Tasyo noon sa panganib na naghihintay sa kanya, na kanina pa pala pinagpaplanuhan ng dalawang magkasanggang sina Tasyo at Gardo. Gardo, sigurado ka ba rito sa plano natin? Paano kung magalit si Ponce kapag nalaman niyang sinadya nating ipahamak si Lucas? Ano namang pakialam ko kung magalit siya. Ako pa rin ang leader ng grupong to. 4 na araw na tayong walang huli. Kailangan natin ng pain para lumabas ang mga aswang na yan. Baka bawi ni Ninong yung binayad nila sa atin kapag hindi pa rin tayo nakagawa ng paraan para makapatay ng aswang dito sa lugar nila. Teka! Di ba puro babae lang ang binibiktima ng mga aswang dito? Sus! Kahit kailan talaga ang hina mo. Kahit anong mangyari, aswang pa rin sila. Oras na makaamoy ng dugo ang mga yan, siguradong kakalam at kakalam pa rin ang mga sikmura nila. Sa bagay, may punto ka. Masyadong maingat ang mga aswang na nandito. Pero kapag naamoy nilang nag-iisa si Lucas, sigurado akong kakagatin nila ang pain at aatakin sila ng tuluyan. Pero ang tanong, paano sila maakit dyan? Wala namang sugat yang silang pa para, di gagawa tayo ng sugat. Ha? Gardo? Anong ibig mong? Huwag ka nang maraming tanong. Ako nang bahala doon. Halika na. Iligaw na natin yan. Sige, ako lang bahala. Lucas! Dito tayo sa bandang kanan. Dito tayo dumaan sa may mga malalaking bato. Mauna ka na. Susunod ako para may magbabantay dito sa likuran. Sige, Tasyo. Walang kamalay-malay si Lucas sa kapahamakang nakaamba sa kanya. Patuloy lang siya sa paglalakad papunta sa direksyong itinuro ni Tasyo hanggang sa mapadpad siya sa isang tahimik at mabatong bahagi ng gubat. Tapos bigla na lang may lumasla sa likod ng kanyang hita. Umagos ang dugo niya mula sa sugat na ginawa noon at napahiyaw siya sa sakit bago siya napaluhod sa lupa. Nang lumingon siya sa kanyang likuran, laking gulat niya nang makitang tumatakbo na palayo sina Tasyo at Gardo. Hawak pa ni Gardo ang punyal na may tumutulong dugo habang humahagalpak ng tawa ang mga ito. Sinubukan niyang habulin ang dalawang kasama pero hindi magawang lumakad ni Lucas ng malayo dahil sa tinamong sugat. Nakalayo na ng tuluyan sina Gardo at Tasyo at nawala na sila sa kanyang paningin. Tuloy-tuloy ang agos ng dugo sa sugat ni Lucas dahil mukhang may nadaling ugat sa ginawang paglaslas ni Gardo sa likod ng hita niya. Sa dami ng dugong nawala sa kanya ay unti-unti siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pinilit pa rin ni Lucas noon na maglakad. Wala na siyang marinig noon kundi ang ihip ng hangin at ang sarili niyang mga yabag. Maya-maya pa, napansin ni Lucas ang kanyang kwintas sa kanyang dibdib. Ang hintura ay unti-unting umiinit hanggang sa maramdaman niya ang mabilis na pagkulo ng langis sa loob nito. Bago pa man siya makasigaw para humingi ng tulong, isang malakas na puwersa ang biglang dumamba sa kanya mula sa itaas ng puno. Dahilan para tumalsik siya sa ibabaw ng mga bato at narinig niyang naglagutukan ng kanyang mga buto dahil doon. Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Aswang! Gardo, ano? Hindi pa ba tayo lalabas? Naiihi na ang isang yun, oh. Sandali. Hintayin muna natin siyang maihisa sa salawal. Aswang! Sira ulo ka talaga, Gardo. Susugod na yung aswang. Baka makatakas pa yon. Tara na nga. Akmang susugurin na ng aswang si Lucas nang biglang lumabas sina Gardo at Tasyo mula sa pinagtataguan nila. Nakangising hinabol nila yung aswang na biglang tumakbo nang makita sila. Naiwan si Lucas na tulala sa nangyari at halos maihi na nga sa sarili niyang salawal. Pero hindi pa man siya nakakaumang ay isa na namang aswang ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, malayo na sina Gardo at Tasyo at hindi rin makita ni Lucas kung nasaan si Ponce. Biglang naglaho ang nararamdaman niyang takot noon dahil natalo na yon ng matinding sakit ng katawan at galit
sa mga traidor niyang kasama. Nang mga sandaling yon, ang gusto lang ni Lucas ay makaligtas. Pilit niyang inaabot ang kanyang bolo sa kabila ng kanyang kalagayan, pero mabilis na inapakan ng aswang ang kanyang kamay. Dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Bigla siyang biniyabit nito mula sa kanyang kwelyo at nang akmang ibabaon na ng halimaw ang matatalim nitong kuko sa dibdib ni Lucas, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang babae ang biglang sumulpot mula sa dilim at mabilis na sinipa ang aswang palayo kay Lucas. Sa lakas ng sipa, tumilapon ang aswang at bumangga sa isang malaking puno. Nabitiwan din ito si Lucas na muling bumagsak sa mga tuyong dahon. Napadaing ang halimaw habang dahan-dahang tumatayo. Galit na nakatingin sa babaeng dumating. Walang hiya kayong mga aswang kayo. Ilang araw lang akong nawala. Kung ano-ano nang ginawa ninyo sa baryong to. Babae? Bakit may babae dito sa gubat? Delikado rito. Nasaan ang mga kasamahan mo, halimaw? Ako bang hinahanap niyo rito? Mga hayop! Abat, talagang inangilan mo pa ako, ha? Papatay na kita! Anong? Mabilis na sumugod ang aswang papunta sa babae nang nakataas ang mga kuko at handang pumatay. Pero hindi man lang natinag ang babae. Nang malapit na ang kalaban, mabilis itong umiwas at sa isang iglap, hinawakan niya ang braso ng aswang at malakas itong binali na parang isa lang yung manipis na sanga ng puno. Napasigaw sa matinding sakit ang halimaw, pero hindi pa doon natapos ang babae. Hinawakan niya ito sa liig gamit ang isang kamay. Inangat nito sa ere ang aswang at walang awang sinaksak sa dibdib nito gamit ang kanyang sariling mahahabang kuko. Isang malakas na pagkapunit ng balat at laman ang narinig ni Lucas, kasabay ng tuluyang pagbagsak ng walang buhay na katawan ng aswang sa lupa. Pinatay ng babae ang isang napakalakas na aswang ng ganun-ganun na lang. Nakangangang pinanood ni Lucas ang lahat habang nakasandal sa bato. Ligtas na siya, pero imbis na makahinga ng maluwag, unti-unting napalitan ng matinding kaba at galit ang damdamin niya. Nang lumingon ang babae sa kanya, malinaw na nakita ni Lucas sa liwanag ng buwan ang mga mata nitong kulay dugo at ang mga kamay nitong may matatalim na kuko, pati na ang mahahabang pangil na nakalawit sa nakangangang bibig nito. Ang babaeng nagligtas sa kanya, isa rin palang aswang. Ayos ka lang ba? Huwag ka mag-alala, pati na siya. Hindi ka na niya masasaktan. Halika, tutulungan kita maka. Huwag kang lalapit. Hayop! Isa ka rin sa kanila! Kumalma ka. Wala akong gagawing masama sa'yo. Iniligtas lang kita dahil muntik ka na niyang mapatay. Ibaba mo yung hawak mong punyal, sugatan ka. Sinungaling! Lahat kayong mga aswang, mga limaw kayo! Wala kayong ibang alam kundi ang pumatay at lumamon ng mga inosenteng tao! Papatayin kita! Ha? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nangangamoy ang dugo mula sa mga sugat mo. Nahihirapan ako magpigil. Umalis ka na dito bago pa magbagong isip ko. Hindi ako alis hanggat hindi ko kayo nauubos. Sawang-sawa na akong tumakbo at maging duwag. Para sa mga magulang ko, papatay ko kayong lahat! Sa kabila ng kanyang mga sugat at pananakit ng katawan, pinilit ni Lucas na tumayo. Nanaig ang matinding galit at ang mapait niyang nakaraan kesa sa pasasalamat na iniligtas siya ng dalaga. Sumugod siya at mabilis na iwinasiwas ang kanyang punyal patungo sa babae. Dahil isang ang aswang ang dalaga, otomatikong gumana ang kanyang naturalesa at likas na kilos para depensahan ang kanyang sarili. Mabilis siyang nakaiwas sa bawat saksak ni Lucas pero hindi niya ito inaasinta para saktan. Mas lalo lang nahirapan ng dalaga na panatilihin ang kanyang katinoan dahil sa matapang na amoy ng sariwang dugo na tumutulong mula sa hita ni Lucas. Nanlalaki ang mga mata ng dalaga. Lumalabas ang kanyang mga pangil at matinding pagnanasang kagati ng leeg ng lalaki sa harapan niya. Pero pinilit niya itong pigilin. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay hanggang sa bumaon ang sarili niyang mga kuko sa kanyang palad.
Sa sobrang panghihina ni Lucas, natisod siya sa isang ugat at malakas na bumagsak sa lupa. Nadapa siyang una ang mukha. Dahil dito, nagdesisyon ang dalagang talikuran na siya. Naglakad na ito ng palayo para iwan na sana si Lucas dahil natatakot itong baka mawala siya sa sarili at lamunin siya ng kanyang gutom. Baka tuluyan siyang makapatay ng inosente. Nakatalikod na siya at handa nang tumalon pabalik sa mga puno pero sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na tumayo si Lucas. Sa sobrang desperasyon at galit, nagawa nitong sumugod ng ganon kabilis papunta sa dalaga. Kasabay nun ay ang pagtarak niya ng buong lakas sa hawak niyang punyal, direkta sa likod ng dalagang aswang. Hanggang sa maramdaman na niyang tumagos ang matalas na dulo nito hanggang sa dibdib ng babae. Tapos na ang mga masasama niyang gawain. Salamat. Ano? Bakit? Bakit ka nagpapasalamat? Salamat. Sa wakas, makakapahinga na ako. Anong sinasabi mo? Masaya akong mamamatay sa kamay ng isang katulad mo. Nabigla si Lucas sa naging reaksyon ng dalaga. Imbis na magalit o manlaban, nakita niyang napangiti ito habang unti-unting tumutumba sa lupa. Bago ito tuluyang nawala ng malay, malinaw na narinig ni Lucas ang mahinang pagbulong nito ng pasasalamat. Balak talaga ni Lucas na patayin yung babae ng walang pag-aalinlangan pero may napansin siyang kakaiba sa nangyari. Bigla na lang huminto sa pagkulo ang langis na nasa loob ng kanyang hintura habang nakahiga ang dalaga sa harapan niya. Nawala ang init sa dibdib niya. Lumapit siya ng bahagya para suriin ito at laking gulat niya nang makitang unti-unting naglalaho ang mahahaba nitong pangil. Ang matatalim na kuko nito ay naging normal na mga daliri ng tao at ang nakakatakot nitong itsura bilang isang aswang ay napalitan ng maamo at napakagandang mukha ng isang ordinaryong babae. Nanginginig na inilapit ni Lucas ang kanyang daliri sa leeg ng dalaga para alamin kung patay na ito. At doon niya naramdaman ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Tumitibok ang pulso ng babae. Patuloy ang pagdaloy ng dugo nito na parang isang buhay na tao. Isang bagay na imposibleng mangyari dahil alam ng lahat ng manunugis na hindi pumipintig ang pulso ng mga aswang. Anong nangyari? Bakit tumitibok ang pulso ng aswang na to? Aswang ba talagang babaeng ito? Bakit hindi kumukulo ang hintura? Imposible ito. Walang kahit na sinong aswang ang may kakayang itago ang presensya nila sa hinturang gawa ng lolo ko. Ayun! Doon tumakbo yung aswang! Tasyo, bilis! Habulin natin! Gardo! Tinawag ko na rin si Ponce. Nakahuli na rin sila ng isa. Pero, hindi ba natin babalikan si Lucas doon? Baka kung napano yung lampang yon. Hayaan mo nang lapay ng aswang isang yon. Tapos na ang papel niya. Tara na! Mga walang iya. Kung alam ko lang natatraidorin niyo lang ako, hindi na sana ako sumama rito. Wisit, babalik na lang ako sa... Ano ba gagawin ko sa babaeng ito? Paala na nga. Lihim na dinala ni Lucas ang walang malay na babae sa loob ng kanyang kamalig noong madaling araw. Walang sino man sa mga kapwa niya manunugis ang nakakaalam sa mga nangyari at sa ginawa niya. Maingat niyang pinunasan ang dugo nito at ginamot niya ang sugat na mismong siya ang may gawa. Pero napansin niyang himalang mabilis na naghilom ang hiwa sa dibdib ng babae. Buong gabi siyang nagbantay at naghintay na magising ito hanggang sa makatulog na siya sa isang lumang silya sa gilid. Kinaumagahan, nagising ang dalaga dahil sa pagtama ng sinag ng araw sa kanyang mukha. Tumatagos ang liwanag sa maliit na siwang ng bintana, diretsyo sa tabi ng papag kung saan siya inihiga ni Lucas. Mabilis siyang napamulat at napakapa sa kanyang katawan.
gulat na gulat siya nang malamang buhay pa siya. Pero ang mas ikinagulat ng dalaga ay nang maramdaman niya ang malakas na pagpintig sa loob ng kanyang dibdib. Tumitibok ang kanyang puso. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman noon pa. Simula nang siya ay maging isang aswang. Totoo ba itong nararamdaman ko? Buhay ako at tumitibok ang puso ko. Paano nangyari to? Gising ka na pala. Huwag kang masyadong malikot. At baka bumuka uli ang sugat mo sa dibdib kahit mukhang mabilis namang nagsara yan. Ang huling natatandaan ko, tinarakan mo ko ng punyal. Handa na ako mamatay kagabi at tinanggap ko ng katapusan ko. Pero bakit nandito ako? Akala ko rin ay napatay na kita kagabi. Pero nakita ko kung paano biglang nagbago ang anyo mo sa harapan ko mismo. Nawala ang pangil mo at ang matatalim mong kuko. Kaya napagdesisyonan kong daling ka rito sa kamalig para gamutin. May gusto akong malaman tungkol sa'yo. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako si Lucas. Ikaw, sino ka? Ako si Amara. At totoong nakita mo kagabi bago mo ako saksakin. Isa talaga akong aswang. Pero ngayon, parang hindi na ako sigurado tungkol doon. May nagbago sa akin. Kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi kumukulo ang langis sa hintura ko ngayon. Kahit na malapit ka sa akin. Ano klase bang aswang ka? Bakit hindi gumagana sa'yo ang hintura ng lolo ko? Tumingin ka sa bintana, Lucas. Nakakapasok ang sikat ng araw at tumatama sa balat ko. Pero hindi ako nasusunog. At higit sa lahat, hindi ko na naaamoy ang sariwang dugo mula sa mga ugat mo. Ibig sabihin, nawala ng sumpa sa katawan ko. Anong sinasabi mo? Ibig sabihin, tao na ulit ako. Wala nang sumpa. Wala nang sumpang sumira sa buhay ko sa loob ng napakahabang panahon. Sumpa? Anong sumpa? Hindi ka ba ipinanganak na isang aswang? Napaluha sa labis na tuwa si Amara habang patuloy na kinakapa ang kanyang mukha at ang kanyang pulso. Hindi siya makapaniwala na ang mismong kamatayan na ibinigay sana sa kanya ni Lucas kagabi ay siya pang naging dahilan para mabawi niya ang kanyang pagiging tao. Napaupo ng maayos si Amara sa ibabaw ng papag at seryosong tiningnan si Lucas. Nananatiling nakatayo ang binata sa malayo at mahigpit na nakahawak sa kanyang bolo. Pilit pa ring nag-iingat sa anumang pwedeng mangyari. Matagal na ako nabubuhay sa mundong to, Lucas. Kung bibilangan ko ang mga taon, inabot ko pang panahon ng mga Kastila ang namumuno sa bayan natin. Ganun na ako katagal nabubuhay. Panahon ng mga Kastila? Nababaliw ka na ba talaga? Ibig mong sabihin, higit daang taon ka ng buhay sa mundong ito? Imposible ang sinasabi mo. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Dati rin akong normal na tao, katulad mo. Namumuhay ako ng tahimik nun sa isang malayong probinsya. Pero nagkamali ako ng taong nakabangga at nakagalit. Isang mangkukulam ang nagsumpa sa akin para maging isang halimon habang buhay uho sa dugo at laman ng tao. Kaya ka ba naging aswang? Dahil sa isang sumpa mula sa mangkukulam? Akala ko ba ay naipapasa lang ang pagiging aswang sa lahi o sa laway? Hindi kita naiintindihan Maraming klase ng aswang, Lucas. At ang sumpa sa akin ang pinakamabigat sa lahat. Dahil kasama doon ang hindi ko pagtanda. Tulad ng normal na tao. Sa paglipas ng panahon, lalo pa akong lumakas at naging magaling sa pakikipaglaban. Pero dahil napakabagal kong tumanda, napilitan akong magpalipat-lipat ng tirahan para hindi mahalata ng mga tao. Kung totoo man yung kwento mo na matagal ka ng buhay, sigurado akong marami ka na rin napatay na inosenteng tao para lang mabusog ka. Marami ka nang sinirang pamilya. Noong una, inaamin kong nahirapan akong pigilan ng matinding gutom ko. Pero nangako ako sa sarili ko na hindi ako kailanman papatay ng mga inosente, mga kriminal, mga magnanakaw, at mga mamamatay tao lang ang kinakain ko bilang parusa sa kanila. Kumakain ka ng mga kriminal? Parang sinasabi mo na rin ikaw pa ang naging tagapagparusa sa mga masasamang tao, ganun? Na parang naging bayani ka pa sa lagay mong yan? Ginagawa ko lang yun para ibsan ang gutom ko. Hanggang sinapagod na rin ako sa ganitong uri ng buhay. Ayoko nang pumatay ng kapwa ko tao. Kahit pa sabihin nating masama sila. Kaya nagdesisyon ako mga hayop na lang sa gubat ang kakainin ko. Mga baboy mo.
Musang at mga ligaw na aso ang bumuhay sa akin. Kaya hindi na ako nananakit ng kapwa ko. Kung ganoon, mabuti ang hangarin mo gaya ng sinasabi mo. Bakit ka inaatake ng kapwa mo asong kagabi? Bakit gusto kang patay ng halimaw na nakalaban ko sa gubat? Itinuring akong taksil ng mga kapwa ko aswang. Nalaman nila na hindi na ako kumakain ng tao. At nalaman din nila na minsan ay pinapatay ko pang ibang aswang na nagtatangkang manakit ng mga inosente. Kaya nila ako tinutugis kahit saan ako magpunta. Sandali. Tinutugis ka nila hanggang dito? Nagpunta ka sa barong ito para magtago dahil hinahanap ka nila? Biglang nanlaki ang mga mata ni Lucas nang mapagtanto niya ang isang napakahalagang bagay. Matagal nang nagtataka ang grupo nila, pati na ang mga opisyal sa baryong yon kung bakit biglang dumami ang mga matataas na uri ng aswang na umaatake sa kanila nitong mga nakaraang linggo. At ang pinaka nakapagtataka sa lahat ng nangyayari ay kung bakit puro mga dalaga at mga kababaihan lang ang kinukuha at pinapatay ng mga halimaw na ito sa gabi. Unti-unting naging malinaw kay Lucas ang lahat. Kaya ba puro babaeng binibiktima nila rito sa baryo? Ikaw palang hinahanap nila eh. Patawarin mo ako, Lucas. Wala silang eksaktong alam kung anong itsura ko ngayon. Ang alam lang nila, isa akong babae. At dito ako nagtatago sa barin to. Kinukuha nila mga kababaihan para amuyin at suriin. At kapag nalaman nilang hindi ako yon, pinapatay nila mga to. Mga hayop talaga sila. Maraming pamilyang nawala ng anak, kapatid at asawa dahil sa paghahanap nila sa'yo. Hindi ko alam na susundan nila ako hanggang dito eh. Napadpad lang din ako sa lugar na to. Dahil nga tahimik at malayo sa kabiasnan. Wala akong intensyong magdala ng panganib sa mga taga rito. Pero hindi mo rin may tatanggi na naging dahilan ka ng pagkasira ng buhay ng marami. Kung alam lang ito ni na Kapitan Nanding, at kung alam lang na makasama kong manunugis ang totoo, tsak na papatayin ka nila agad. Wala na akong pakialam kung patayin man nila ako ngayon din, Lucas. Dahil pakiramdam ko, nabigyan na ako ng panibagong buhay kagabi. Wala nang halimaw sa loob ko. At isa na akong tunay na tao. Tanggap ko na kung ano man ang gawin nila sa akin. Masaya ako para sa'yo, dahil tao ka na ulit. Pero kailangan mo pa rin umalis dito bago ka nila makita. Kapag nahuli ka ni Nagardo at Tasyo, baka kung anong gawin nila sa'yo at wala silang patawad sa mga katulad mo. Sandali, hindi ba't galit ka rin sa mga aswang? Wala ka bang balak na... Hindi ako pumapatay ng kapwa ko tao. Hindi ka na aswang ngayon. Kaya ano pa ang dahilan ko para saktan ka? Umalis ka na lang dito, Amara. Hindi ako aalis dito, Lucas. Hindi ako natatakot sa mga aswang na humahanap sa akin. At lalong hindi ako natatakot sa mga kasama mong manunugis. Dito lang ako sa tabi mo. Ha? Anong ibig mong sabihin dito ka lang sa tabi ko? Baliw ka ba? Ngayon lang tayo nagkakilala at pinagtangkaan pa kitang patayin kagabi. Ikaw ang naging dahilan kung bakit ako bumalik sa pagiging tao. Ang kamatayang ibibigay mo sana sa akin, ang mismong sumira sa sumpa. Kaya utang ko sa iyong lahat ng to at ang panibagong buhay ko. Oh, wala kang utang na loob sa akin, Amara. Aksidente lang ang lahat ng nangyari. Pinilit kitang saksakin dahil akala ko papatayin mo rin ako eh. Kahit na aksidente lang yan sa paningin mo, ikaw pa rin ang naging daan para makalaya ko sa habang buhay na paghihirap. Kaya napagdesisyonan kong ibibigay ko sa iyong sarili ko. Mabilis na tumayo si Amara mula sa kanyang hinihigaang papag. Wala siyang suot na sapatos kaya siguradong ramdam niya ang lamig ng kawayang sahig ng kamalig pero hindi niya ito ininda. Mabilis at dire-diretso siyang lumapit kay Lucas na kasalukuyang nakasandal sa isang haligi na gawa sa kahoy. Nanlaki ang mga mata ng binata at napaatras ng bahagya pero wala na siyang ibang mapuntahan dahil pader na ang nasa likuran niya. Walang pag-aalinlangang pumulupot si Amara sa kanya. Hinawakan ng babae ang dalawang kamay ni Lucas at tiningnan ito ng diretso sa mga mata, puno ng labis na paghanga. Teka, ano bang ginagawa mo? Bakit ka nakapulupot sa akin at bakit hawak mo ang kamay ko? Lumayo ka nga ng konti, nainitan ako eh. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag na maayos, Lucas. Ha? Pero pakiramdam ko, nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Gusto kitang makasama habang buhay. Ano? Nahulog ang loob mo sa akin?
Nabagok bang ulo mo kagabi nung tumilapon ka sa puno nagsipayan ka ng aswang? Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Pangako, ibibigay ko sa iyo ang buong sarili ko. At hindi kita iiwan kahit kailan. Gagawin ko lahat para sa iyo, Lucas. Sinasabi ko na nga ba eh. May masamang epekto sa utak mo ang pagkawala ng sumpa mo eh. Tumigil ka na sa mga biro mo. Hindi na nakakatawa yan. Handa ako maging asawa mo ngayon din, Lucas. Aalagaan kita at pagsisilbihan. Araw mo nung gabi. Asawa? Hoy, babae, huminahon ka nga. Papatay mo talaga ako sa kaba sa mga pinagsasabi mo eh. Hindi nga kita lubos sa kilala, tapos gusto mong maging asawa ko? Ako si Amara at ikaw si Lucas. Yun lang ang kailangan nating malaman pareho. Malakas ka, matapang at may mabuting puso. Ikaw ang lalaking gusto kong makasama. Matapang? Duwag nga ako eh, at ang pula ng tukso sa grupo namin eh. Halos maihi ako sa salwal ko kagabi sa takot. Tapos sasabihin mong matapang ako? Nabaliw ka na talaga ng tuluyan eh. Huwag ka nang mahiya. Alam kong gusto mo rin to. Nararamdaman kong bilis ng pintig ng puso mo, oh. Huh? Ibibigay ko na sa iyong lahat kahit ngayon din. Wag. Seryoso ako. Huwag kang lalapit. Lumayo ka, lumayo ka. Hindi pa ako nagkakanobya eh. Ayoko pang magkaroon ng asawa. Ako ang unang babaeng magmamahal sa iyo. Huwag ka nang pumalag pa dahil pareho naman nating gusto to. Sa buong buhay ni Lucas, hindi pa siya nakaranas na mapansin ng isang babae. Lalo pa ng isang napakagandang dilag na tulad ni Amara. Kaya naman halos magwala ang buong sistema niya sa sobrang hiya at kaba nang sabihin nitong ibibigay daw nito sa kanya ang sarili. Namumula ang buong mukha at leeg ni Lucas at hindi niya alam kung paano tutugon. Imbis na makinig sa pakiusap niya, lalong naging agresibo si Amara. Mula sa kinatatayuan nito, biglang lumundag ang babae at buong lakas na dinamba si Lucas. Nawala ng balanse ang binata kaya parehas silang malakas na bumagsak sa sahig ng kamalig. Nasa ilalim si Lucas habang nakapatong sa kanya ang nakangiti at masayang si Amara. Nakakulong ang mga braso ng binata sa gilid niya kaya hindi siya makagalaw sa sobrang pagkabigla. Amara, ano pa? Umalis ka nga sa ibabaw ko, ang bigat mo eh. Hindi na ako makahinga na maayos. Huwag ka nang magkunwari dyan, Lucas. Alam ko namang gusto mo rin akong yakapin pabalik. Kaya hindi ka na masyadong lumalaban. Pakiusap, tumayo ka na dyan. Baka may biglang pumasok dito at makita tayo ng ganito ang ayos. Ano na lang ang isipin nila sa akin? Wala akong pakialam sa isipin nila kung makita man nila tayo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay tayong dalawa. Halikan mo na ako, Lucas. Ano? Ayoko nga sabi eh. Tumayo ka na dyan. Bago ko pa makalimutan, babae ka at itulak kita ng malakas. Sige na. Kahit isang halik lang naman ang hinihingi ko eh. Gusto ko lang maramdamang totoo ang lahat ng to at hindi isang panaginip. Di sampalin at kurutin mo na lang ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo, Amara, kapag nahuli tayo ng mga kapwa ko manunugis dito, lagot talaga tayong dalawa. Hindi ako tatayo at aalis dito hanggat hindi mo ako hinahalikan. Dito lang ako sa ibabaw mo buong umaga. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bakit pa napunta sa akin ang babaeng to na kulang-kulang ang pag-iisip? Dahil itinadahan na tayo para makita, Lucas. Tayong dalawang magkakasama. Hanggang sa dulo ng buhay natin. Huling babala ko na ito sa'yo, Amara. Kapag hindi ka pa umalis diyan sa ibabaw ko, talagang itutulak kita ng buong lakas ko. Sige nga. Subukan mong itulak ako. Tingnan natin kung kaya talaga ng lakas mong alisin ako rito. Aba talaga? Sige na naman, Amara. Nangihina pa ako dahil sa dami ng dugong nawala sa akin kagabi. Kaya nga mas kailangan mong magpahinga ngayon. At hayaan mong ako na lang ang mag-alaga sa iyo. Paano naman ako makakapagpahinga ng maayos kung nakadagan ka sa dibdib ko ng ganyan? Mamamatay ako sa kakapusan ng hininga dahil sa ginagawa mo eh. Ang bango mo pala talaga, Lucas. Kahit amoy lupa at pawis ka. Oo nga, amoy lupa at pawis ka. May kakaiba kang amoy na masarap simhutin. Patuloy na nagpumigla si Lucas at pilit na itinutulak ang mga balikat ni Amara palayo sa kanya. Pero sadyang malakas pa rin ang babae kahit na bumalik na ito sa pagiging normal na tao. Patuloy lang sa pagngiti si Amara at akmang ilalapit na ang kanyang mukha sa mga labi ng nagpapawis at namumulang binata. Pipikit na sana ang dalaga nang biglang makarinig sila ng malakas na
paglagitik ng kahoy mula sa labas. Bago pa man makakilos at makatayo si Lucas, malakas na bumukas ang pintuan ng kanyang kamalig. Pumasok ang liwanag at kasabay nito ay ang pagbungad ni Gardo, Tasio, Ponce at ilan pa nilang kasamahan sa grupo. Napako silang lahat sa kanilang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata ni Gardo at halos bumagsak ang panga nila nang makita ang eksena sa sahig. Ang walang kwenta at laging tinutuksong si Lucas nakahiga sa sahig habang pinapatungan ng isang napakagandang babaeng animo anghel na bumagsak sa lupa mula sa langit. Anong kalaswan tong nakikita namin, Lucas? Wala ka talagang hiya? Dito mo pa ginawa yan sa kamalig ni Ninong? Samantalang nasa gitna tayo ng operasyon? Aba, matindi rin pala itong lampang ito. Saan mo nabingwit yung magandang babaeng yan? Hindi. Nagkakamali kayong inaakala. Wala kaming ginagawang... Ay, Lucas! Huwag ka na magsinungaling. Kitang-kita ng dalawang mata namin na magkapatong kayo. Sandali lang po mga kuya. Huwag ninyong husgahan ng mabilis si Lucas. Wala po kami ginagawang masama. Baka naman binayaran mo lang yan para sumama sa'yo. Ay, Lucas ha! Saan ka kumuha ng perang pambayad sa ganyang kagandang babae? Sandali, baka naman pinagsasamantalan lang ni Lucas tong babae. Miss, sabihin mo nga, pinilit ka ba nitong kumag na tong sumama sa kanya? Mga siraulo talaga kayo. Hindi ko siya binayaran at wala akong pera. At lalong hindi ako nananamantala sa kahinaan ng isang babae. Sandali, huwag niyong pagbintangan si Lucas. Ako pong may kasalanan ng lahat. Natisid po kasi ako kanina kaya nadaganan ko siya. At bumagsak kami pareho sa sahig. Pasensya na kayo sa nakita niyo. Ay, natisod. Ang lapit-lapit ng mga labi ninyo sa isa't isa. Tapos ang sasabihin mo sa amin ay natisod ka lang. Sino ka ba talaga, ha, miss? Ako po si Amara. Taga-kabilang bayan po ako. Paano ka naman napadpa dito sa baryo? Lalo na dito sa kamalig ng duwag na ito. Naligaw kasi ako kagabi sa loob ng gubat Maghahanap sana ako ng pwede kong matuluyan dahil nawalan ako ng tirahan dun sa kabilang bayan. Hanggang sa napadpad ako sa baryong to at napunta sa gubat sa kalalakad ko. Kaya nakalimutan ko yung dinaanan ko. Hindi na ako makalabas ng gubat. Sa gubat? Nako, napakadelikado ang lugar na yon. Lalo na kapag sumapit ang gabi. Maraming nagkalat na aswang doon na pumapatay ng tao. Paano ka nakaligtas at nakarating dito ng buhay? Mabuti na nga lang po't nakasalubong ko si Lucas bago ako mapahamak. Inatake po kasi ako ng isang napakalaking aswang kagabi. At kung hindi dahil sa pagtulong niya sa akin, baka patay na ako ngayon. Ano? Si Lucas? Yan lampang yan? Iniligtas ka sa kamay ng isang aswang? Nagpapatawa kaya, Tamis? Wala pang napapatay na aswang yang simula nang maging manunugis siya. Seryoso po ako sa sinasabi ko at hindi ako nagpapatawa. Nakita ko mismo kung paano niya buong tapang na hinarap ang halimaw. Kahit puro sugat na siya at duguan, hindi niya ako iniwan sa ere. Ipinagtanggol niya ako. Gamit lang ang kanyang punyal. Imposible yung kinikwento mo. Unang-una, kilalang duwag yan si Lucas. Kagabi nga ay nagtago lang siya sa likod ng malaking puno habang kami ni Tasio nakikipaglaban sa aswang. Gardo, alam mong hindi totoo yan. Kayong mga traidor kayo. Iniwan niyo ako doon sa gubat para mamatay at kainin ng halimaw. Nagawa niyo pa ako sugatan Uy, sinungaling! Kami pa talagang babaliktarin mo. At palalabasing masama ngayon sa harap ng magandang binibining ito. Ang kapal ng mukha mo! Saksi ang dalawang mata ko sa katapangan niya kagabi. Siya ang mag-isang pumatay sa aswang na aatake sana sa akin. Kahit na halos hindi na siya makalakad. Siya ang pinakamatapang na lalaking nakilala ko sa buong buhay ko. Nagsasabi siya ng totoo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Iha? Opo. Sugatan man siya mula sa laban, nagawa niya pa rin akong bitbitin at dalhin hanggang dito sa kamalig niya. Para matiyak na ligtas ako at hindi na maatake pa ng ibang halimaw. Kaya sobrang pasasalamat at paghanga ko sa kanya. Napanganga na lang ang mga kapwa manunugis ni Lucas sa pagkabigla. Hindi sila makapaniwala sa mga narinig nilang papuri mula sa dalaga para sa binata. Tiningnan nila si Lucas na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Pilit na itinatago ang kanyang matinding kaba at pagkabigla sa buong pusong
pagtatakip at pagtatanggol sa kanya ng babae sa mga kasamahan. Palipat-lipat ang tingin ni Gardo, Tasio at Ponce kay Lucas at kay Amara. Ang lalaking laging tinutuksong lampa, walang silbi at duwag sa kanilang grupo, ngayon ay tinatawag na pinakamatapang ng isang napakagandang dilag. Halatang umuusok ang ilong ni Gardo habang hindi naman maipaliwanag ni Lucas ang kanyang sariling pakiramdam sa biglaang pagbubuhat ng bangko sa kanya ni Amara sa harap ng mga taong laging nang-aapi sa kanya. Salamat. At umalis na rin ang mga buwisit na yun. Oo nga. Buti naman at masisolo na ulit kita. Teka nga, alam mo, sumusobra ka sa mga kwento mo, Amara. Ha? Bakit mo sinabing ako nagligtas sa'yo kagabi? Oh, dahil yun naman ang totoo, Lucas eh. Kung hindi mo ako sinaksak sa dibdib, hindi mawawalang sumpa ko. Ikaw ang nagligtas sa akin sa sumpa ng pagiging aswang ko. Kahit na. Ngayon, aasahan nilang magaling na akong manunugis. Eh paano kung isabak na nila ako sa mas maraming aswang sa susunod naming pagpapatrolya sa gubat? Mamamatay ako ng maaga dahil sa mga sinabi mo eh. Kaya mas mabuti pa, umalis ka na rito sa kamalig ko. Baka lalo pa ako mapahamak ng dahil sa'yo eh. Hindi, ayoko. Dito lang ako sa tabi mo. Sinabi ko na sa'yo kanina eh. Hindi ba? Ibibigay ko sa'yo ang sarili ko. Ako magiging asawa mo at magkasama tayo hanggang pareho na tayong tumanda. Amara, hindi nga tayo pwedeng magsama sa isang bubong nang hindi kasal. Ano na lang ang sasabihin ng buong baryo kapag nalaman nilang magkasama tayo rito sa kamalig ko? Hindi nga kita nobya eh. Mamaya, ako mismo ang lalapit kay Kapitan Nanding para ihanap ka ng ibang matutuluyan. Eh baka may ibang taga-baryo dito na gustong kumukup sa'yo kung sakali. Ah, ganon. Ayaw mo talaga akong kasama. Eh di, sige. Magpapahuli na lang ako sa mga aswang na naghahanap sa akin sa gubat. Hahayaan ko silang patayin at kainin na lang ako. Baliw ka ba? Kakabalik mo lang sa pagiging tao tapos gusto mo na agad mamatay at magpakain sa mga kapwa mo aswang dati? Oo. Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay na to. Kung hindi lang din ikaw makakasama ko, aanin ko pang pagiging tao ko. Total, ayaw mo naman ako maging asawa. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Ay, Diyos ko. Bigyan niyo po ako na mas mahabang pasensya. Aalis na ako. Paalam na sa'yo, Lucas. Sandali. Oo na. Sige na. Dito ka na tumira. Talaga? Papayag ka na maging asawa ko at tumira ako rito kasama mo? Dito ka titira. Oo. Pero sa papag ka matutulog at dito ako sa sahig. Wala rin mangyayari kahit ano sa ating dalawa. At hindi tayo mag-asawa, maliwanag. Maliwanag na maliwanag, mahal ko. Salamat! Wala nang nagawa si Lucas kundi ang pagbigyan ang makulit at mapilit na si Amara. Pinatira niya ito sa kanyang kamaling. Ipinaliwanag na lang niya kina Kapitan Nanding na tinutulungan niya ang dalaga dahil wala nga itong ibang matutuluyan. Sa mga sumunod na araw, malinaw na napansin ni Amara ang masamang kalagayan ni Lucas sa loob ng grupo ng mga manunugis. Nakita niya kung paano araw-araw na hiyain, tuksohin at pagtawanan ni Gardo, Tasio at maging ng iba pang kalalakihan si Lucas. Tuwing umaga ay inuutusan lang si Lucas na magsibak ng kahoy, mag-igib ng mabibigat na balde ng tubig at maglinis ng mga ginamit na bolo ng ibang manunugis na para bang isa siyang alipin sa halip na kasamahan sa grupo. Nalaman din ni Amara mula sa mga usapan sa labas ang buong kwento tungkol sa ginawang pagtataridor ni Gardo at Tasio noong gabing magkita sila sa gubat. Kung paanong sinadyang iwan ng mga ito si Lucas at sinugatan pa ang hita nito para gawing pain sa halimaw. Isang hapon, pagbalik ni Lucas sa kamali galing sa pag-iigib ng tubig, hindi na napigilan ni Amara na magtanong dahil sa halong inis at awang nararamdaman niya para sa binata. Bakit ba hinahayaan mo lang silang apin ka, Lucas? Hayaan mo na sila, Amara. Sanay na ako sa mga ganyang trato nila sa akin. Tsaka, tama naman sila. Wala akong kwentang manunugis. Takalinis at taga-igib lang talaga ang kaya kong gawin. Dahil duwag ako at mahina kapag kaharap na ang mga swang. Kahit na ikaw, kinailangan mo pa akong iligtas ng gabing yun, hindi ba? Hindi ka mahina. Nakita ko mismo kung paano mo hinarap ang aswang bago pa ako dumating nun. Sugatan ka at hirap ng gumalaw. Pero pinilit mo pa ring abutin ang armas mo't lumaban.
Tapang ang tawag dun, Lucas. Bakit hindi mo sila gantihan? Lalo na yung Gardo at Tasyo na yun. Munti ka na nilang ipapatay sa halimaw. Wala naman akong laban sa mga yun eh. Sila ang pinakamalalakas at pinakamagagaling na manunugis dito sa probinsya. Kapag kinalaban ko sila at nagalit sila sa akin, baka palayasin pa ako ni Kapitan Nanding. Wala na ako ibang pupunta no uuwian kung mangyari yun. Wala na akong pamilya, Amara. Hindi sapat na dahilan yun para hayaan mo silang tapak-tapakan ng pagkatao mo araw-araw. Sa sobrang tagal ng panahong minamalit ka nila. Pati ikaw mismo nawala na ng tiwala sa sarili mo. Napapaniwala ka na nilang wala kang kwenta. Kahit alam mo hindi naman yan totoo. Hindi mo kasi naintindihan ang sitwasyon ko, Amara eh. Kung alam mo palang madalas kang pangunahan ng takot at pakiramdam mo, wala kang laban sa kanila o sa mga aswang, bakit mo pa pinili maging manunugis? Pwede ka namang maging ordinaryong magsasaka. O kaya magtinda ka na lang sa palengke. Bakit isinusubo mo ang sarili mo sa panganib na alam mong hindi mo kaya? Amara, nilapat nila mo ng halimaw ang mga taong itinuturing kong mga magulang. Sa mismong harapan ko noon. Kaya ginusto ko maging manunugis. Gusto ko silang iganti. Yun ang dahilan kaya pinipilit kong gawin ang trabahong to. Kahit na halos ikamatay ko na. Nakikiramay ako, Lucas. Napakasakit siguro ng naranasan mong yon. Para sa isang batang katulad mo noon. Pero hindi pa doon natapos ang kasamaan ng halimaw na yun, Amara. Pagkatapos niya kinananay at tatay, nakita ng aswang si Rosa, ang kapatid ko, na nagtatago sa ilalim ng higaan. Umiiyak siya noon at walang kalaban-laban. Gusto kong lumabas. Gusto kong sumigaw at sagipin ang kapatid ko mula sa aswang na yon. Pero nagibabaw ang takot sa buong katawan ko. Nanginig ako sa loob ng pinagtataguan kong aparador. Habang tahimik na pinapanood kung paano rin pinatay at kinain ng halimaw na yon ang kapatid ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Bata ka pa lang noon. Wala ka ring laban. Wala kang magagawa para talunin ng isang aswang. Hindi. Pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit sila namatay. Dahil sa kaduwagan ko, na walang pamilya ko sa akin. Wala man lang akong ginawa para iligtas sila. Kaya nga pinangarap ko maging manunugis pagtanda ko eh. Ipinangako ko sa sarili ko, sa harap ng mga puntod nila, na uubusin ko ang lahat ng aswang sa mundong ito para makabawi sa pamilya ko. Matapang ang ginawa mong desisyon na kalabanin ang mismong kinatatakutan mo. Pero tingnan mo naman ako ngayon. Lumaki nga akong manunugis, pero nanatili naman akong duwag. Kahit anong ensayo at paghawak ko sa bolo, hindi ko matalo-talo ang matinding takot sa dibdib ko tuwing nakakakita ako ng aswang. Bumabalik ako sa pagiging 8 taong gulang na batang nakatago sa loob ng aparador. Naiintindihan ko na ngayon kung saan ang gagaling yung galit mo, pati ng determinasyon mo, Lucas. At dahil doon, desidido na ako. Tutulungan kita. Gagawin kitang pinakamalakas at pinakamagaling na manunugis na hindi pa nakakita ng baryong tumula noong hanggang ngayon. Tutulungan? Paano mo naman gagawin yon? May pag-asa pa bang tumapang ang duwag na kagaya ko? Hindi lang puro tapang ang kailangan mo para makapati ng aswang. Kailangan mo rin ng pambihirang sandata. Bilis at lakas. Sandali. May kukunin ako sa maliit na supot na dala ko noong nagkita tayo sa gubat. Teka. Nasaan ba yun? Eto. Ano naman yung mga kinakalkal mo dyan sa loob ng supot mo? Mga lumang bato? Mga tuyong dahon at mga buto ng hayop? Paano ko matutulungan dyan? Anting-anting ang mga to, Lucas. Huh? Sa tagal ng panahon na nabubuhay ako sa mundong to, marami akong nakasalimuang mga pambihirang tao. May mga albularyo, babaylan, mga katalunan na nag-alay sa akin ng mga gamit na to. Noong mga panahong kakampi ko pang ilan sa kanila at tumutulong din ako sa mga tao. Anting-anting mula sa mga babaylan? Oo. Itong itim na batong to, galing ito sa isang matandang babaylan mula sa kabundukan ng kanluran. Bibigyan ka nito ng kakaibang lakas. At higit sa lahat, kayang gawin ng 10 kalalakihan kapag pinagsama-sama. Kakaibang lakas? Para sa mga kwentong bayan at mga alamat lang yan Totoo ba talaga yan? Totoong sinasabi ko. At malalaman mo yan mamaya. At itong kwintas na may pangil ng ligaw na baboy ramo, galing naman ito sa isang katalunan na magaling sa mga orasyon. Laban sa masasamang espiritu. Ang magsuot nito ay magkakaroon ng matibay na proteksyon sa katawan. Hindi ka madaling masusugatan ng mga kuko o pangil ng kahit na anong aswang.
Ang balat mo ay magiging kasing kunat ng makapal na puno. At yung isang perasong kahoy na may nakaukit na kakaibang mga simbolo? Para saan naman yan? Galing naman ito sa isang tanyag na albularyo, nung panahon pa ng mga Kastila. Kapag nakatali ito ng mahigpit sa braso mo, bibigyan ka nito ng pambihirang liksi at bilis. Hindi ka na maaabutan ng kahit anong atake o kalmot. Ipinagkakatiwala ko sa iyong lahat ng tulukas. Suotin mo at gamitin mo laban sa mga halimaw. Sigurado ka ba rito, Amara? Bakit mo ibinibigay sa akin ang mga ganitong kahalagang bagay? Pwede mo naman itong gamitin para sa sarili mo lalo na ngayon. At ordinaryong tao ka na lang ulit. Kailangan mo ring protektahan ang buhay mo. Binigay mo sa akin ng panibagong buhay ko bilang isang malayang tao. Panahon na para suklian ko yun. At tulungan kang maabot ang pangarap mo. Ngayong suot mo na ang mga anting-anting. Sisimulan na natin ang tunay na ensayo. Ako mismo magtuturo sa iyo kung paano lumaban at pumatay ng aswang. Dahil walang mas nakakaalam sa kahinaan nila, kundi ang isang gaya ko na dati ring aswang. Simula ng gabing yon, nagbago ang takbo ng buhay na nakasanayan ni Lucas. Halos araw at gabi ay sinanay siyang mabuti na Amara sa gubat. Inilihim nila ng maigi ang lahat ng ginagawa nila sa mga kapwa niya manunugis para walang makahalata. Ipinakita at maingat na itinuro ng dalaga kay Lucas ang bawat galaw at bawat estilo ng pakikipaglaban na kadalasang ginagamit ng mga aswang kapag sumusugod sila sa tao. Itinuro ni Amara kung paano basahin ang kilos ng halimaw bago pa man ito tuluyang umatake. Ipinaliwanag niya ng malinaw kung saan eksaktong bahagi ng katawan ng aswang dapat itarak ang bolo para mabilis itong mamatay at hindi na makapanlaban pa. Ramdam na ramdam ni Lucas ang matinding pagbabago sa kanyang katawan. Nakatulong ng malaki ang mga anting-anting na ibinigay ni Amara sa kanya. Kapag umiiwas siya sa mga atake ni Amara habang nagsasanay sila ng pisikal, napapansin niyang napakabilis ng kanyang mga paa na parabang hindi na lumalapat sa lupa dahil sa taglay niyang liksi. Pinatigas din ng mga orasyon sa anting-anting ang kanyang balat at mga kalamnan. Sa loob ng 2 linggong walang tigil at nakakapagod na pagsasanay, ang dating lampa, pinagtatawanan at laging nakayukong si Lucas ay tuluyang naging isang matikas, mabilis at matapang na mandirigma. Nawala ang takot sa kanyang mga mata, nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay at napalitan ito ng matinding determinasyon na ubusin ang mga halimaw. Hanggang sa dumating ang araw na muling sumabak sa pagpapatrolya sa loob ng gubat ang buong grupo ng mga manunugis. Tulad ng inaasahan, muling tinukso ni Gardo at Tasio si Lucas na manatili na lang daw sa likuran ng linya para hindi na naman ito maging pabigat sa kanila o maihi sa takot. Pero laking gulat ng lahat nang biglang umatake ang isang malaking aswang mula sa itaas ng isang malagong puno. Imbis na tumakbo palayo at mangatog sa takot tulad ng dati niyang ginagawa, mabilis na humakbang paharap si Lucas. Hindi na siya umaatras o nagtatago sa likod ng mga kasama. Sa isang iglap, iniwasan ni Lucas ang mabangis na kalmot ng halimaw ng walang kahirap-hirap. Ginamit niya ang kanyang pambihirang liksi at lakas para ikutan ang kalaban mula sa likod at sa isang mabilis at napakalakas na taga gamit ang kanyang bolo. Naputol agad ang ulo ng aswang. Bumagsak ang walang buhay na katawan ng halimaw sa paanan ni Lucas habang napanganga naman sina Gardo at Tasio sa labis na pagkabigla. Nakapatay si Lucas ng isang aswang ng mag-isa sa loob lamang ng ilang segundo. Lucas, paano mo ginawa yun? Ikaw ba talaga yan? Imposible. Isang taga lang. Napugutan mo agad ang aswang na yon. Halos kasing laki ng kalabaw ang halimaw na yan. At napakabilis gumalaw. Bakit ganyan kayo makatingin? Akala nyo ba habang buhay na lang ako magtatago sa likuran nyo? Habang kayong gumagawa ng trabaho? Lucas, kakaiba ang naging galaw mo kanina. Napakabilis mo at ibang-iba sa dati mong kilos. Halos hindi na namin nasundan ng tingin ang pagtaga mo sa leeg niya.
Saan mo natutunan ang ganyang kagaling na estilo sa pakikipaglaban? Matagal na ako nag-iensayo ng palihim. Hindi nyo lang napapansin. Pero hindi naman ang mahalaga yan eh. Ang mabuti pa, tayo na. Ipagpatuloy na natin ang pagpapatrolya. Baka may aswang pa sa paligid. Pare, parang hindi yan si Lucas. Nakilala at tinatawanan natin nun ah. Bakit ang galing niyang pumatay niyang aswang? Nagkataon lang yan. Tasyo, baka mahina at matanda na talaga yung aswang na inatake niya. Kaya mabilis siyang napatay ng ganun na lang. Huwag tayo magpadala sa yabang ng lampang yan. Mukhang hindi naman nagkataon yung Gardo. Tingnan niyo ang katawan ng aswang. Malinis ang pagkakaputol ng ulo. Walang sablay ang taga. Kahit tayong tatlo, mahihirapang gawin yun ng ganun kabilis o nang hindi man lang nasusugatan. Mukhang iba na si Lucas ngayon. Tumahimik ka nga, Ponce. Huwag mong purihin ang lalaki yan. Ako pa rin ang pinakamagaling na manunugis dito sa grupong to. Tandaan nyo yan. Babawi ako bukas ng gabi at ipapakita ko kung sino ang tunay na magaling. Tara na. Sumunod na tayo sa kanya sa unahan. At baka isipin nun, tayo nang naduduwag ngayon. Pero hindi doon natapos ang mga sorpresang dala ni Lucas. Nang sumunod na araw, muling sumabak sa gubat ang grupo para maghanap ng mga pugad ng aswang. Muling nagpakitang gilas si Lucas sa harap ng mga kasamahan niyang pilit na nakikipagkumpetensya sa kanya. Habang nahihirapang makipagbuno at madepensahan ni Gardo at Tasyo ang kanilang mga sarili laban sa dalawang aswang na sabay na umatake sa kanila, mabilis na sumulpot si Lucas mula sa mga puno. Walang pag-aalinlangang sumugod si Lucas at mag-isang tinapos ang buhay ng dalawang halimaw bago pa man ito makagat si Gardo. Dalawang aswang ang napatay niya sa loob lamang ng iilang segundo at iniligtas pa niya ang buhay ng mga dating umaapi sa kanya. Hindi na rin nagawang makapagsalita o magyabang pa ni Gardo at Tasyo sa sobrang hiya at pagkamangha sa ipinakitang lakas ng binata. Mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa buong baryo ang biglaang paglakas ng dating lampang manunugis. Hanggang sa pagsapit ng ikatlong gabi, nagdesisyon si Lucas na lumakad ng mag-isa patungo sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng gubat ng walang kasama. Hindi siya nagpasabi kahit kanino sa grupo o maging kay Kapitan Nanding. Umuwi si Lucas ng bandang madaling araw, dala ang 3 pugot na ulo ng aswang na siyang ipinakita niyang ebidensya kay Kapitan Nanding na sa wakas ay may nangyayari na sa kanilang operasyon. Simula ng gabing yon, nagpatuloy sa pagpapakitang gilas ang binata. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglusob sa gubat tuwing sasapit ang gabi. Dahil sa taglay niyang pambihirang liksi at lakas mula sa mga anting-anting na bigay ni Amara at sa mga natutunan niya sa kanilang palihim na pagsasanay, halos siya nang mag-isa ang nakaubos sa lahat ng mga aswang na nagtatago sa gubat. Wala nang naiwang halimaw upang manakot at mambiktima. Dahil dito, matagumpay na natapos ang operasyon ng grupo sa baryo ni Kapitan Nanding at bumalik na muli ang kapayapaan sa kanilang lugar. Agad na kumalat sa mga kalapit na lugar ang balita tungkol sa katapangan at kagalingan ng dating lampang manunugis. Ang pangalang Lucas na dati ay laging pinagtatawanan at ginagawang katatawanan, ngayon ay tinitingala, nirerespeto at iginagalang na ng marami. Sa mga sumunod na araw at buwan, halos siya na lang ang palaging kinukuha at ipinatatawag ng mga naging sunod nilang kliyente. Kapag may aswang na gumagambala, otomatikong si Lucas agad ang hinahanap nila at hindi na isinasama pa ang grupo ni Gardo. Sa tulong ni Amara, tuluyang naging kilabot ng mga aswang ang binata. Sa mga panahong yon, hindi rin naiwasan ni Lucas na tuluyang mahulog ang kanyang loob kay Amara. Kahit na dumami na ang mga magagandang babae na humahanga at nagpapapansin sa kanya, nananatiling nakatuon ang atensyon niya sa dalagang nagbabago sa kanyang buhay. Wala siyang ibang ginusto kundi si Amara. Isang gabi, naglakas loob siyang yayain nitong magpakasal at masayang-masaya naman itong tinanggap ng dalaga na matagal na ring naghihintay na maging asawa niya. Pero habang tinatamasa ni Lucas ang kanyang bagong buhay,
may mga dating kasamahan naman siyang unti-unting kinakain ng matinding inggit at galit. Nakakabwisit talagang sitwasyon na to. Tasyo, ilang buwan na tayong walang nakukuhang kliyente. Wala nang nagpapatawag sa atin. At paubos ng naipong kong pera. Paano tayo kikita nito kung lagi na lang nakatenga ang mga bolo natin sa bahay? Paano ba naman tayo tatawagin ang mga yon, Gardo? Lahat ng mga nagre-reklamo at humihingi ng tulong tungkol sa aswang. Ang bukang bibig ang pangalan ni Lucas. Yung dating lampa at iyakin na nilalait natin araw-araw. Siya na ngayon ang sikat na manunugi sa buong probinsyang to. Yan na nga ang hindi ko maintindihan. At lalong nagpapakulo ng dugo ko. Paano nangyari na ang isang duwag na laging nakatago sa likuran natin at halos maihi sa salawal at sa takot ay bigla na lang naging napakalakas. Imposible yun. Gumagamit ng itim na mahika. O baka ibininta na ng hayop na yon ang kaluluwa niya sa demonyo. Hindi ko alam pare. Pero nakita mo naman kung paano niya pugutan ng ulo yung dalawang aswang ng sabay na yon. O di ba? Kahit tayong dalawa na ang magkasama, nahirapan pa tayong ibagsak ang isa doon. Pero siya, tinapos niya agad ng walang kahirap-hirap. Huwag mo purihin sa harapan ko ang lalaki yun. Naiinis ako kapag naririnig ko ang pangalan niya. Ninakaw niya ang lahat ng atensyon, ang mga kliyente, at ang mga pabor na dapat ay para sa akin. Ako ang pinakamagaling na manunugis dito noon pa man hindi siya. Wala na tayong magagawa, Gardo. Tanggapin na lang natin na laos na tayo. Mas pinapaboran siya ngayon ng lahat. Kahit na sina Ponce, sa kanya na sumasama. At ang mas masaklap pa nito, lalo pa siyang magiging sentro ng atensyon. Nabalitaan mo ba ang pinakabagong chismis sa baryo natin ngayong umaga? Malakas na ibinagsak ni Gardo ang hawak niyang baso ng alak sa ibabaw ng maliit na mesa. Namumula na ang kanyang mukha, hindi lang dahil sa kalasingan, kundi dahil sa matinding poot na nararamdaman niya para sa dating kasamahan. Sanay siya ang palaging pinupuri at tinitingala bilang pinakamalakas at pinakamatapang na manunugis, kaya hindi niya matanggap na ang lalaking laging tinutukso at pinapahirapan niya noon ang umagaw sa posisyon niya ngayon. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bote ng alak na para bang gusto niya itong durugin gamit ang kanyang isang kamay. Sumandal siya sa upuang kawayan at matalim na tiningnan ng kanyang kasamahan na si Tasyo. Naghihintay ng karugtong sa sinabi nito. Ano na naman ba yung balita niyan? May bago na naman ba siyang napatay na aswang? Umay na ako sa mga kwento tungkol sa walang kwentang lalaking yan. Hindi tungkol sa mga aswang ang usap-usapan ngayon, pare. Tungkol ito kay Lucas at dun sa magandang babaeng nagngangalang Amara. Ikakasal na raw sila. Bukas na bukas din ang gaganaping handaan dun mismo sa plaza. Ano? Ikakasal si Lucas kay Amara? Oo pare. Kumalat ng balita kaninang umaga lang at nagkakagulo na ang mga tao sa tuwa. Nagpapagawa na raw ng napakalaking handaan si Kapitan Landeng para sa kasal nila. Dahil kinuha siyang ninong sa kasal. Lalo ng tao dito sa baryo natin. At dun sa kabilang baryo, imbitado sa kasal. Maliban yata sa ating dalawa. Oh, punyeta! Hindi pwede! Hindi pwedeng mangyari yan. Alam mo bang unang kita ko pa lang sa Amara na yan? Nung malat na natin silang nakapatong sa kamalig ni Lucas, humanga na agad ako sa kanya. Napakaganda ng babae yun. Kaya dapat sa akin siya mapunta. May wala na tayong magagawa, Cardo. Laging nakabuntot kay Lucas yung babae kaya hindi ka na nagkaroon ng pagkakataong makalapit. Paano ka makakaporma kung si Amara mismo ang hindi humihiwalay kay Lucas?
Mukhang patay na patay si Amara sa kanya. Walang kwenta! Lahat na lang kinuha niya sa akin. Hindi ako makakapayag, Tasyo. Hindi pwedeng maging masaya ang hayop na yon habang naghihirap ako ng ganito. Ano naman ang binabalak mong gawin ngayon? Sikat na si Lucas at maraming taga-suporta. Kapag kinanti natin yan o pinagbantan man lang, buong baryang makakalaban natin. Baka tayo pa ang palayasin kapag may ginawa tayong masama. Unti-unting napalitan ng isang napakasamang ngisi ang galit na mukha ni Gardo. Umiral ang maitim niyang budhi dahil sa tindi ng selos, inggit at pagkahumaling na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hindi niya talaga kayang tanggaping nagtagumpay si Lucas sa lahat ng aspeto ng buhay. Lalo na nang malaman niyang magiging asawa nito ang babaeng lihim niyang pinapantasya mula pa noong una niya itong makita sa kamalig. Kung hindi niya kayang talunin si Lucas sa patas na laban, gagawa siya ng masamang paraan para bawiin ang lahat ng tinatamasa nito ngayon. Muling naupo si Gardo at lumapit ng kaunti kay Tasyo. Nagsalita siya sa mas mahinang boses para siguraduhin silang dalawa lang ang makakarinig sa kanyang maitim at matugong plano. Hindi natin siya kailangang kalabanin ng harapan, Tasyo. Gagamitin natin ang sarili niyang okasyon para ibagsak siya at ipaalala sa lahat kung gaano siya kaduwag doon. Gagawa tayo ng paraan para muling lumabas ang pagiging walang kwenta niya sa mismong araw ng kasal nila ni Amara. Sa mismong araw ng kasal niya? Seryoso ka ba, pare? Maraming tao doon. Nandun din ang lahat ng mga opisyal ng baryo natin at ang mga kaibigan niyang manunugis. Paano natin siya mapapabagsak nang walang nakakalatan na tayo ang may gawa at plano ng lahat? May kilala akong sindikato at isang patagong grupo sa kabilang bayan. Hindi sila mga ordinaryong tao, Tasyo. May direktang ugnayan sila sa mga aswang sa bundok. Nag-aalaga sila ng mga halimaw. Kaya nila itong utusan kung sino ang aatakihin. Kakausapin ko sila mamaya at babayaran ko sila. Baliw ka na ba talaga, Gardo? Makikipagsabwatan ka sa mga aswang? Mga manunugis tayo na pumapatay sa kanila. Kapag nalaman ito ng ibang kapwa nating manunugis, tiyak, pugot din ang ulo natin kapag nahuli tayo. Walang makakaalam na tayo ang nagpatawag sa kanila. Kung isasara mo yung bibig mo at susunod ka lang sa akin, ibibigay ko lahat ng natitirang ipon ko para magpadala sila ng marami at pinakamababangis na aswang sa mismong handaan ni na Lucas bukas. Tingnan ko lang kung hindi umiyak at mangatog sa takot ang bayani nila kapag nakita niya ang mga magiging bisita niya sa kasal ay puro mga aswang. Pare, paano kung mapatay lang din Lucas ang mga ipapadala mo bukas? Sobrang lakas niya ngayon. Nakita mo naman yung 3 pugot na ulo na dala niya noon, di ba? Baka masayang lang ang ibabayad mo sa sindikatong yon kung uubusin lang din niya ang mga aswang. Kaya nga natin sasabihin dun sa kakilala ko na utusan ang mga aswang na puntiryahin ang mga mahinang bisita. Mga bata at matatanda. At hindi mismong si Lucas ang atakihin. Titingnan ko kung kaya niyang iligtas ang lahat ng tao sa handaan ng sabay-sabay. At higit sa lahat, ipapadukot ko sa kanila ang babae niya. Kukunin nila si Amara para sa akin. Tuluyan ng nilamon ng kasamaan si Gardo. Ang kanyang matinding selos at galit ay nauwi sa isang napakadelikado at masamang plano. Hindi na niya inisip ang kapakanan ng mga taong dadalo sa kasal. Basta ang mahalaga sa kanya ay mapahiya si Lucas at makuha niya ang babaeng kanyang pinagnanasaan. Sumang-ayon naman si Tasyo kahit na noong una ay nakaramdam ito ng matinding kaba at takot sa pwedeng mangyari dahil ayaw niya ring maiwan sa laylayan. Kinabukasan naging abala ang buong baryo sa paghahanda para sa isang napakalaking selebrasyon na matagal na nilang hinihintay.
Mga banderitas na makukulay ang isinabit sa paligid ng plaza. Nagtayo ng malalaking tolda at sari-saring masasarap na pagkain ang iniluluto ng mga kababaihan sa labas. Masayang-masaya ang lahat para sa napipintong pag-iisang dibdib nina Lucas at Amara. Mga kababayan, bago natin tapusin ang masayang gabing ito, gusto ko munang mag-alay ng isang baso ng alak para sa ating mga bagong kasal, kina Lucas at Amara. Mabuhay ang bagong kasal! Maraming salamat po, Kapitan Nanding. At maraming salamat din po sa inyong lahat na dumalo ngayong araw. Salamat din po sa mainit na pagtanggap niyo sa akin dito sa baryo. Nangangako po ako na mamahalin at aalagaan ko si Lucas habang buhay. Siya ang pinakamabuting lalaking nakilala ko. At napakaswerte ko naging asawa niya ako ngayon. Napakasarap naman pakinggan yan, Amara. O Lucas, huwag mong pababayaan ang asawa mo, ha? Teka, kanina pa umalulong yung mga asong yun, ha? Ano bang, ha? Lucas! Ang mga aswang! Nandito ang mga aswang! Sa isang iglap, napalitan ng matinding kilabot ang masayang tugtugan at kwentuhan sa resepsyon ng kasal nina Lucas at Amara ng gabing yon. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatang nakapaligid sa plaza, sunod-sunod na naglundaga ng napakaraming aswang. Mga alaga itong halimaw ng sindikatong binayaran ni Gardo at uhaw na uhaw sila sa dugo ng mga tao. Nag-iyakan ang mga bata at nagkagulo ang mga matatanda sa tindi ng gulat. Pero imbis na matakot o mabahala, tila kalmadong-kalmado lang si Lucas. Iniwan niya si Amara sa pwesto nila at mabilis na hinugot ang kanyang bolo na nakatago lang sa kanyang tagiliran. Sumugod siya sa grupo ng mga aswang na akmang aatake sa mga walang kalaban-laban na bisita. Wala sa hulog ang galing at bilis niya. Para lamang siyang sumasayaw sa hangin habang pumapatay ng mga halimaw. Sa bawat kumpas ng kanyang braso, malinis na napupugutan ang ulo o nahahati ang katawan ng mga kalaban. Sa isang iglap, sandamakmak agad ang napatay niyang aswang. Hindi rin nagpahuli ang ibang manunugis na bisita na pinamumunuan ni Ponce. Para bang inaasahan at handang-handa na sila sa malagim na mangyayaring ito dahil mabilis silang nakapwesto para protektahan ang mga bisita at tumulong kay Lucas sa pagpatay ng mga aswang. Anong nangyari? Bakit parang handang-handa sila sa pag-atake? Nakapaligid agad ang mga manunugis sa mga tolda para protektahan ng mga bata at matatanda. Ay sinasabi ko na nga mga Gardo, malaking pagkakamali itong ginawa natin. Tingnan mo si Lucas, parang hindi siya napapagod. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga aswang. Mauubos silang lahat doon. Tumahimik ka nga, Tasyo. Imposibleng mapatay ni Lucas lahat yan. Napakarami niyan at pinakamababangis na uri yan mula sa alaga ng mga sindikato. Hintayin mo lang. Mapapagod din yung hayop na yan. Pare, tingnan mo doon sa may altar. Hindi lang si Lucas ang pumapatay sa mga aswang. Pati yung asawa niyang si Amara. Nakikipaglaban din. At ang bilis niyang gumalaw. Halos kasing galing at kasing bilis ni Lucas. Ano? Paanong naging marunong makipaglaban ang babae yan? Akala ko pa ay ordinaryong taga-kabilang bayan lang yan na naligaw sa gubat noon. Bakit kaya niyang baliin ang liig ng aswang nang walang gamit na sandata? Dahil hindi siya ordinaryong babae lang, Gardo. At higit sa lahat, hindi na naging sekreto sa amin ang maitim ninyong plano ngayong gabi. Ponce? Gulat na gulat sina Gardo at Tasyo nang biglang sumulpot si Ponce sa likuran nila. Hawak nito ang isang matalas na bolo na nakatutok ng direkta sa kanila. Nagtatago ang dalawa sa likod ng isang lumang kubo medyo malayo sa plaza para saksihan sana ang pagbagsak ni Lucas sa mismong kasal nito. Pero hindi nila inasahang matutuklasan agad ang kanilang sabwatan. Mula sa kinatatayuan nila, malinaw nilang nasaksihan ang isang madugong laban kung saan hindi ang mga aswang ang nagbibigay ng matinding kilabot kundi ang mag-asawang Lucas at Amara.
para silang mga makinang ginawa para pumatay. Doon na unti-unting napagtanto ni Gardo at Tasyo ang buong katotohanan. Nakuha na nila sa wakas kung ano ang sikreto at kung bakit naging ganoon kalakas at kagaling ang dating lampang manunugis. Mukhang si Amara pala ang nagturo at nagsanay kay Lucas sa lahat ng ito. Ponce, anong ginagawa mo rito? Bakit mo kami tinututukan ng bolo? Ibaba mo yan! Magkakasama tayo sa isang grupo! Maawa ka, Ponce! Nadala lang ako ni Gardo sa galit niya. Siya ang nakipag-usap sa sindikato at nagbayad para papuntahin ang mga aswang dito sa kasal ni Lucas. Wala akong kinalaman sa plano nilang pagpapadukot kay Amara. Mga duwan! Mga traidor kayong dalawa! Kagabi pa lang, habang nagiinuman kayo at pinaplano ang pagpapabagsak kay Lucas, narinig ko ng lahat ng usapan ninyo. Ipinaalam ko agad yun kay Lucas. Kaya napaghandaan namin ang paglusob ng mga halimaw na binayaran ninyo. Mga sinungaling! Kung alam niyong aatake ang mga aswang at may panganib, bakit itinuloy niyo pa rin ang kasal? Bakit inilagay niyo sa alangain ang buhay ng mga bisita at ang buong baryo? Dahil alam at sigurado kaming kayang-kayang ubusin ni na Lucas at Amara ang kahit ilan pang halimaw na ipinadala mo, Gardo. Tingnan mo sila doon. Wala na ang mga alaga mo. Ubus na silang lahat. Tapos na ang laban, Lucas! Wala na nakatayong aswang. Ligtas na ang lahat ng bisita at walang nasugatan ni isa sa kanila. Ponce, nasaan ang dalawang daga? Dalhin mo na sila rito sa liwanag para makita ng buong baryo ang katraiduran nila. Heto na sila, Lucas. Nagmamakaawa ng isang ito at nagtuturoan na silang dalawa. Hoy! Kayong dalawa! Maglakad kayo papunta sa plaza at lumuhod kayo para humingi ng tawad sa ginawa ninyo. Pilit na kinaladkad ni Ponce sina Gardo at Tasyo patungo sa gitna ng plaza. Duguan pa ang paligid at nakakalat ang mga walang buhay na katawan ng mga aswang. Pero unti-unti nang nagsisilabas ang mga taga-baryo mula sa kanilang pinagtataguan para tingnan ang dalawang nadakip na traidor. Baka sa mukha ng mga tao ang matinding galit at pandidiri. Hindi nila lubos maisip na ang sarili nilang mga kapwa manunugis pa ang maglalagay sa kanila sa bingit ng kamatayan dahil lang sa inggit. Tumayo si Lucas sa harapan ng dalawa. Kalmado pero makikita sa kanyang mga mata ang pagkadismaya. Hawak pa rin ni Ponce ng mahigpit ang mga braso ng dalawa para hindi sila makatakas. Nakayuko lang si Tasyo habang nanginginig at umiiyak, samantalang si Gardo ay pilit pa rin nagmamatigas at matalim na nakatingin kay Lucas. Sige na, patayin mo na ako ngayon din, Lucas. Total, ikaw naman ang laging tama at magaling. Ikaw na ang bida sa baryong ito. Wala na akong silbi rito. Kaya tapusin mo na ako. Lucas! Pakiusap! Huwag mo akong patayin. May pamilya pa ako pinubuhay. Patawarin mo ko. Nadamay lang talaga ako kay Gardo. Hindi ako katulad nyo, Gardo. Wala akong balak na patayin kayo. Dahil manunugis ako ng mga halimaw, hindi ng tao. Kuya Ponce, bitiwan mo na sila. Ha? Anong ibig mong sabihin, Lucas? Makakawalan natin ang mga traidor na ito? Muntik na nilang ipapatay ang lahat ng inosente rito sa plaza. At hanggang ipapadukot pa ang asawa mo. Dapat sa mga ito ay ikulong at panagutin. Tama si Ponce, Lucas. Kailangan makulong ang dalawang ito dahil sa pakikipagsabuatan nila sa mga sindikato at sa mga aswang. Huwag na po, Kapitan Nanding. Palayaan nyo na po sila. At hayaan nyo na silang umalis dito sa baryo natin ngayon din. Hayaan na lang natin na ang mismong kasakiman at inggit nila ang siyang magparusa sa kanila. Ha? Duwag ka pa rin pala talaga hanggang ngayon, Lucas. Wala kang lakas ng loob para tapusin ang buhay ko. Pwes, aalis na ako sa walang kwentang baryong ito. Magsama-sama kayong lahat. Tayo na, Tasyo. Salamat, Lucas. Salamat. At hindi mo kami pinatay.
Pasensya na talaga kayo sa nagawa namin. Aalis na kami. Hindi na kami babalik. Naglakad ng mabilis papalayo sina Gardo at Tasyo hanggang sa halos magkandara pa na sila sa pagtakbo palabas ng plaza patungo sa madilim na bukana ng kagubatan. Wala silang dalang kahit na anong sandata dahil naiwan ang lahat ng ito nang arestuhin sila ni Ponce. Sa kabilang banda, tahimik lang na pinapanood ni Lucas ang kanilang pag-alis habang nakahawak ang kamay ni Amara. Walang kaalam-alam sina Gardo at Tasyo na sa mismong bukana ng gubat kung saan sila papasok at tatakas, may nag-aabang din palang isang grupo pa ng mga aswang mula sa sindikato. Ang mga halimaw na ito ay galit na galit at nagugutom dahil nalaman nilang inubos na ang kanilang mga kasamahang unang sumugod sa plaza. Nang makita nila sina Gardo at Tasyo na tumatakbo ng walang laban patungo sa kanila, agad nilang hinarang ang dalawa. Kanto! Kanto sandali! May mga gumagalaw sa mga puno! Huwag kang ang praning, Tasyo. Tumakbo na lang tayo papunta sa kabilang bayan para doon magsimula ulit. Wala nang aswang dito dahil pinatay na lahat ni Lucas. Hindi pare! Tingnan mo doon! Ang lalaki nila! Yung mga alaga ng sindikato na pinayaran mo! Nandito pa sila at nag-aabang! Teka lang. Ako yung nagbayad sa inyo? Ako si Gardo. Huwag kayong narapit sa akin. Kasapat niyo ko. Pakiusap! Tulong! Lucas! Mercy! Tulungan niyo kami! Dinig na dinig hanggang sa plaza ng buong baryo ang nakapangingilabot na palahaw ni Gardo at Tasyo habang walang awang kinakain at pinupunit ang kanilang mga laman ng mga aswang na sila rin naman ang nagdala at nag-imbita sa baryo. Ang kanilang mga sigaw ng paghingi ng saklolo ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, pero dahil sa ginawa nilang pagtatraidor, wala nang sino man ang nag-abalang iligtas pa sila. Akma pa sanang tatakbo si Lucas para saklolohan ng dalawa dahil umira lang kanyang kabutihang loob, pero mahigpit siyang pinigilan ni Ponce at hinawakan sa balikat. Lucas, tama na. Hayaan mo na sila. Sinabi mo kanina, di ba? Ang sarili nilang kasikiman ang papatay sa kanila. Ito na ang parusang hinahanap nila. Hayaan mong kainin sila ng sarili nilang kasamaan. Pero Ponce, kahit gaano sila kasama, tao pa rin sila. Hindi mo pwedeng iligtas ang lahat, Lucas. At isa pa, dapat mong maintindihan na hindi lang naman mga aswang o mga halimaw sa gubat ang banta sa buhay ng mga taong gustong mamuhay ng tahimik sa mundong ito. Anong ibig mong sabihin? Minsan, ang mas nakakatakot pa ay ang mga ganid na taong kagaya ni Gardo at Tasyo. Mga taong nabubuhay sa inggit at panlalamang sa iba. Mga taong handang pumatay ng kapwa at inosente para lang umangat sila. Sila ang mga totoong halimaw, Lucas. Sana lang. Maging huling aral na ito sa lahat ng mga tao sa baryong ito. Wala nang mga api at wala nang magtatraidor sa kapwa para lang sa sariling interes. Ligtas na tayo, Lucas. Ligtas ng lahat ng nandito. Tapos na ang gulo. Magsisimula na tayo ng bagong buhay na magkasama bilang mag-asawa. At doon na tuluyang natapos ang gulo at ang madugong kabanata ng kanilang baryo. Ang nangyari kina Gardo at Tasyo ay naging malaking aral para sa lahat tungkol sa kasamaan ng inggit. Buhat noon ay nabuhay ng matiwasay at puno ng pagmamahalan sina Amara at Lucas. Nagpatuloy pa rin si Lucas sa pagiging manunugi sa loob ng 3 pang taon hanggang sa matiyak niyang tuluyan ng malinis at ligtas ang kanilang probinsya mula sa anumang uri ng aswang. Paglipas ng 3 taon na yon, nagpasya na siyang magretiro ng tuluyan mula sa paghuli ng mga halimaw upang mamuhay ng normal, payapa at tahimik para sa kanilang binubuong pamilya ni Amara.
Sana nagustuhan niyo ang kwentong ito ng aking Lolo Lucas, Miss Anne. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Muli, ako po si Lucinda. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Isang magandang aral ang iniwan sa atin ng kwentong ito. Ipinapakita lang nito na minsan, mas nakakatakot pa ang inggit at kasakiman ng tao kesa sa mga aswang sa gubat. Sina Gardo at Tasyo ang naging tunay na halimaw dahil sa itim ng budhi nila, habang si Amara naman ay nagpakita ng tunay na pagmamahal at kabutihan sa kabila ng kanyang nakaraan. Maraming salamat din sa iyo, Lucinda, sa pagbabahagi ng kwentong ito ng inyong lolo at lola. Sana ay maging aral sa ating lahat ang kwentong ito, mahal naming listeners. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. At abangan po ninyo ang susunod nating upload. Magandang gabi at mag-iingat po tayong lahat.